Grabe pala, no? Kahit nagsasalita ka lang, draining siya. Okay. Kasi nung nakaraan, yung pumunta sila Perillo dito, sila Adrian, tsaka si Anli Rice. Ano? Tig 2 hours yun. Anong Wednesday? Oo, 2 hours, tas nag-training kami, tas 2 hours ulit. Napagod pala yung gano'n, no? Parang, ano. Mental draining. Tapos minsan pa, kare, biglang alam mo, magahang ka. Hindi mo, parang may sasabihin ka, tapos ano yung sasabihin ko? Parang, Nakatitigan. natitig lang, tapos talagang nagahang ka talaga. Tapos buti fini-feelers ko na lang, paulit-ulit yung sasabi ko, hanggang sa maalala ko yung thing. Pero alam mo ba, ano yan kumbaga, na-search ko yan dati, na medyo mataas-taas din ang burn ng calories sa pagsasalita. Legit? Legit, men, kasi naalala ko yan dati, Public yung, speaking, grabe, 2 hours sila, dire-diretso. lalo na yun, nakatayo pa yun. Kasi ang reason yan, men, nung nagtatrabaho pa ako sa office, BPO, nagtataka ako, kasi nagka-count ako ng calories nun eh. Nagtataka ako, bakit ang bilis ng pagbaba ng timbang ko? Okay. Syempre, araw-araw ako, I mean like Monday to Friday, nagtatrabaho, nagsasalita ako, like 8 hours ako nagsasalita. Tapos, hindi naman ako nagka-cardio. Tapos yung calories ko, sakto lang, inangat ko, bumababa pa rin. Tapos na-found out ko na parang may specific na parang 30 minutes or 1 hour ka nagsasalita, yung calorie na nababurn, para kang naglakad ng Cardio talaga, ganun. legit, men. Kasi imagine mo, eto, gumagalaw to. Anything na gumagalaw, di ba, pag nagumungaya ka, nagja-digest ka, nagbaburn siya ng calories. So, anything na gumagalaw, nagbaburn ng calories. Pag pump ng Mm. puso mo, di ba? Mm. So, ganyan yung reason. Gets. Kaya minsan, kapag nasalita ka, hinihingal ka rin, di ba? Mapapansin mo siya. Okay. Gets ko Diba? na. Pag na matagal ka nakipagchismisan, mga So, ganyan. yung mga chismosa po dyan, alam niyo, Gawin na lang nila kaysa maglakad Oo, sila yun, no? magmosang kayo para pumayat kayo. Yan. Pero Yun ang legit yun. mindset. Bad boy. Ano? Sabi mo, Alfred. Alfred. Okay na. Ayan, audience ka muna. Diyan ka muna. So, ayun, bago muna sa ang lahat, men, big shoutout again sa mga sponsor natin dyan. L1 Philippines, code RPE05 for 5% discount upon checkout. And of course, RPE PH, message nyo lang sa page ko, mag-pre-order kayo ng comp shirt and oversized shirt. And also, yung gym namin bukas, Monday to Saturday, 6 a.m. hanggang kung anong oras gusto nyo. Yun lang. Sunday sarado. And message nyo lang kung may mga katanungan pa kayo. And yun, our guest for today, walang iba kundi Laika Arsenal. Thank you sa oras mo ngayon. Ang oras namin, 11. 11, time check. 11 na. 11 na push namin to. Katatapos lang namin mag-training. And ayun, una sa lahat, syempre, congratulations. 3 medal, 3 gold. Grabe yun. Ano yun? Junior college. Sinalihan ko junior college tsaka Open. open. Tatlo. Ano weight class mo nga ulit? 63. 63. Ever since 63 talaga ako. Damn. 3 gold. Sarap ng tulog mo no? 3 gold mo, no? Para si Cedric, 3 gold din yung ka-team ko. Cedric, 3 gold. Anong Ganyan din. weight class niya? Na 93. Under Itong 93. Luzon ba? Sabay Luzon. kayo. Okay. Day 2 siya. Day 2. 93. Ganun yung ano yung medal mo, ganun din yung medal niya. Junior, ano yun? Open college. Oo. Pero ano siya, last year niyang junior? Hindi pa, min. Mga 22, 23 pa ata yun eh. Meron pa siyang isang taon. Bata pa yun, min. Mukha lang matanda yun. Cedric. Kasama ko Cedric na ba siya dito? Lobosana. Nung mock-meet. Nung mock-meet nandito siya. Yung naalala mo yung nag-pull ng 250 tapos nag-celebrate agad. Yung tas biglang parang soft knees ata. Parang bumalik siya. Gets Palak na tapos naalala sumigaw. Palak na bumalik ulit. Parang ko. Nabate. nabate. Pero ang pull niya nung comp 265. Tapos panalo na siya. Ang ginawa namin parang Ano yun? Pero may ano siya. Parang may kalaban. Wala. pero yung second pull niya, panalo na talaga siya. Like mag-miss man siya o hindi sa third place niya. Okay. At sa ginawa namin ng Nico Belvin, nilagay yung record ni Ronel
293 yun eh. Oh. Something. Tapos ginawa atan 294 or 295 bata yun. Or Go. something. Wala lang. Trip lang. Wala na. Slack lang. Okay Pina- lang. Pinahirapan. Pang-hype lang. Tapos pinahirapan pa pumunta yung mga si Reggie. Oh, Pumunta pa doon, no? Tapos pinahirapan pa yung mga loader mag-load ng record, tapos nag-pull ka lang ng slack. No? Last na tama mo nun, no? ang hirap nun yan, no? Kulit na po. Nag-abala ka pa sa, ng judge sa kabila, no? Sa ibang platform. Pero anyways, ayun. Tawag dito, kamusta? How, after meet, like, syempre, 3 golds. Ano yung pakiramdam, men? Kasi hindi ko pa siya nararasan technical. Anong pakiramdam yun? Hindi, ano yun? Sarap ng tulog mo na, no? Ano ba? Surreal yun, honestly. Surreal. Lagi kong sinasabi yun sa teammates ko. Kasi, chine-chase ko yun nung nuts pa lang. Nuts pa lang. Kaso, alam naman ng mga tao, if hindi alam ng mga tao, yun, meron po akong injury na Injury. 1 taon ko nang iniinda. So, Bago muna tayo dyan, yun. magandang pag-usapan yung injury na yan kasi nakaka-relate ako dyan. Oo. So, surreal. Yun yung parang, Surreal talaga. Siyempre, Kasi, ano siya eh, matagal ko na siya talagang chine-chase. okay. Yung, actually hindi yung mismong gold eh, parang part na lang siya nun. Parang, yes, vision ko na talaga for me sa U63, talagang, nandun talaga ako sa level na yun. Pero yung how I pulled to gold, yun talaga yung So, surreal talaga. Pull sa for akin. gold yun. Oo, kasi, ano siya, nung out total ako nung bench SB. Oo. Kasi nung squat, hindi ako naka-PR. Okay. Oo, hindi talaga ako naka-PR nun. First lang yung pumasok sa akin nun, which was 122.5. Okay. Tapos, called for depth ako nung third. Yung second, hindi ko nataas. Hindi mo nataas. Hindi ko alam kung Okay. ano nangyari. Pero, Gets. yun yung nangyari. So, medyo yung squat mo. Then, Tapos, bench, how was the bench? Yung bench, malakas kasi si Seth talaga sa bench. Okay. Like, Yung kalaban mo. si Seth, oo, Okay. si Seth. Malakas siya sa bench talaga. And, inisip ko na yun na dapat sana sa squat, dapat may advantage agad ako. Ang kaso, parang nag-equal kami or parang 2.5 lang yung nilamang ko or 5. Gets. So, medyo naiisip ko nun na baka sa deadlift, Oo. talagang Oo. lahat bibigay ko. Subtotal pa lang neto. Like lamang ka, 5 tabla kg, kayo. parang ganun. Lang. 7.5. Yung lamang mo. Oo. Pero kasi, ang kinakabahan ako nun, alam kong mas mataas yung kaya kong i-pull Oo. kaysa kay Seth. Ang problema nun kasi, never akong nag-pick ng deadlift. Mismo. Hindi ako nag-pick ng deadlift because of my injury. Yan. Yung injury na yan, pag-uusapan natin yan. Ikakat ko muna to kasi let's step back muna. Bago muna dun. Kumbaga, masayang pag-usapan kasi ang daming matututunan dun. Pero, bago ka pumasok dito sa powerlifting, mali na ka alam, ano ka ngayon, di ba? Anong year ka ngayon sa college? Intern ako Intern. sa physical therapy from Physical FEUNR. therapy student. Intern. Graduating. Bago ka, like, ito ba yung, like, sports mo, like, first sports mo? Kasi ako, basketball ako. Ikaw Matt, anong first sports mo? Skateboard. Skate. Uy, ay. Diba? Bago ka pumasok ng powerlifting, like, may background ka ba? Any kind of sports? Wala. Wala talaga, as in Hindi, zero. yung family ko is hindi talaga Hindi sila into active. sports. Pero, nung pandemic, parang nag-try ako to be active. Pero hindi yung, talaga, yung super, parang gym talaga. Parang sa bahay lang. Tas meron lang kasi kaming dumbbell doon na Okay. 10 pounds. Ganun. Oo. Tas may, sa YouTube lang, alam mo yung mga glow-eating, mga uso-uso dati ng pandemic. Nadali ako doon. Okay. Pero, hindi, yung family mo talaga, hindi talaga siya, like, active, like, Hindi talaga. So, kabaliktaran ka ni Anli Rice, eh. Si Anli Rice, active siya, eh. Oo. Like, simula bata pa lang, runner na yung airpads niya, ganun, etc. Pero, ano yung nag-trigger sa'yo ng humawak ng dumbbell, etc. kung home workout man yan? Ano yun, lang, parang casual na, alam mo yun, yung parang someone na sira yung confidence from bata. Tapos tinatry na parang humanap ng isang hobby or parang outlet. Pero hindi ka naman, like, wala ka naman problem sa weight mo nun?
Like, hindi ka naman obese or Hindi. high blood. Never Ako kasi, naman. ang reason kung bakit ako nag-go into fitness, high blood ako eh. So, yun yung parang trigger ko eh. Yung pagka-high Okay. blood ko. Oo. So, sa'yo ba, wala ka bang, like, trip mo lang, like, gusto ko maging active since di ako active, ganun? Oo, kasi yung ate ko nun that time, parang siya yung parang isa sa mga nagsa-start din na nag-workout. Pero home workout lang Okay, talaga. okay. Pandemic to. Pandemic. Okay, Like, alam pandemic. mo yun, bored ka lang. Ba, Tapos, ako magawa. what if, may gawin ako. Kasi ang daming talagang time. Tapos, first year college ako nun. So, wala akong ginagawa. Okay. So, yun lang yung story ako. Talagang out of nowhere. Out of Nag-ano nowhere. lang ako. Nag-try lang ako ng mga YouTube na video. Tamang YouTube lang. Mm. Pero, paano ka napunta ng powerlifting? Since, wala, out of nowhere ka lang nag-fitness something eh. Paano ka napunta ng powerlifting? Like, may nag-udyok ba sa'yo? May nag-introduce ba sa'yo? Kwentuhan mo kami. Fast about forward to third year na. Ano yun? Siguro mga early, ano bang year yun? 2022, January. 2022. Ano na So, to? Nakakalabas na ba tayo na ito? Oo, may Oo, gym na nakalabas neto. Oo. Ano, yun na yun, nag-gym na ako na parang, yun, mga usual, lat pull Usual, down, lat pull push, down. ano ba yun? Tamang body, push, pull legs. Yun, Okay. nagaganon ako. Pero yung never yung talagang, Compounds. compound talaga, hindi talaga ganun. Parang, kung ano lang nakikita ko sa YouTube, yun ang Okay. gagawin ko. And then, may kaklase ako, which is, kilala mo, teammate mo, si Mark Si Dare. Mark Dare. Shoutout kay Mark Dare. Shoutout. Training ka na. Ayun, tapos parang, nag-ano naman ako doon kasi, nagsa-squat, pero nagde-deadlift din ako, pero hindi yung super talagang deadlift. Pero hindi ka dumaan sa point kasi kami, dumaan kami sa point na like tamang buhat lang, yung buhat, alam mo yon, yung bahara-barang buhat. Di ka dumaan doon, like nalaman mo na agad yung proper something, like nanood ka agad. Hindi. Actually, yun yung trigger bakit ako nagpa-coach into Okay. powerlifting. So, yun, January 2022, nag-gym na ako. Pero, fast forward to May, Ronats to ng 2022. 2022 Ronats. Ito ba yung Ninoy? Ay, Oo. hindi, Hindi. 23 ang Ninoy eh. Oo. Ang Yung Ronats sa Dufoam. to May Dufoam pa. Pasay. Pasay. Oo, Pasay. Pasay ata. Ayun ba yun? Yung 66 ako, 74 ka? Yun, Basta yun. yun yung 93, tas nag-bronze si Mark. Nanood kami nun. Okay, yes. Nanood kami Naalala nun. ko yun. Doon ko first na meet si Coach Joyce. Doon ko siya first na meet. Doon yung first mo na mulat ng like nakita mo yung Oo, powerlifting as in. meet, ganon. Then, tsaka before, parang wala akong idea, pero nakikita ko, like may hint ako kung paano, pero Oo. hindi ko talaga alam kung yung technicalities. Kasi si Mark lagi, hindi man lagi, but nakikita ko sa story niya, Oo. gubot siya. Tsaka meron din isa si Brian Viray, pero that Okay. time medyo na-stop Speaking of siya. Brian, coach mo Matt, Ay, no? coach mo pala. Coach mo, Matthew. Ayun, Sorry. nag-aano din siya. Nagpa-powerlift din siya. Okay. Tapos sabi sa akin ni Mark after nun, what if try mo? Try mo Mm-mm. lang. So, binigyan niya ako ng parang very generic lang na split. Hindi Oo. siya hindi siya yung customized talaga. Oo. Nakalimutan ko yung name. Basta, ayun, ginawa ko siya Mm. for like May squat a bench month lang. deadlift na nito. Squat bench Like deadlift. yung powerlifting program na Oo. generic. Tapos that time, parang ang squat ko was, ilan ba yun? 90? 90. Bench Okay. ko was 40. Deadlift Okay. ko was 130. Like yung starting point mo. Yun yung starting ko. Pero ano yun, parang wala talagang sa hulog yung form. Pero not Kumbaga. bad. Ganong numbers para sa di ba? Ayun. So, dun ako nag-start. Tas 1 month pa lang, yung natutulog ako, tas biglang nagising ako. Ang sakit ng likod ko. Ano yun? Ang sakit. Ang lala, as in, Paano nangyari yun? ano ata yun eh. Kasi yung binigay niya sa aking split, parang 5x5. Tapos tuloy-tuloy. Parang nagawa ko yun dati. Kunwari, squat na 5 reps. Oo, After nun, bababaan mo 5 reps. Oo, After, oo. bababaan mo 5 reps. Siyempre ako, wala naman Parang akong drop alam sa set, form. parang ganun. Oo, wala akong alam sa form, wala Oo. akong alam sa bracing. Pero may belt na ako nun. Okay. Pero again, kung may belt ka, di mo alam pa Nauna- gamitin. Nauna yung bet mo kaysa technique mo. Wala din nangyari. Pala, side note lang, hindi naman sa, well, pera niyan, pero as much as possible siguro, bago kayo bumili ng like, mga, powerlifting equipment, as much as possible, siguro, ayusin mo muna yung technique. Mm-mm. Para, alam mo yung delayed gratification eh. Kumbaga,
i-delay mo muna yung like yung equipment mo kasi masaya magka-equipment, 'di ba? Lalo na kung eyeing for competition ka eh. Pero as much as possible, man, technique muna bago equipment, pero nasa sa inyo na 'yan, pero go, continue. Ayun, tapos di ko alam paano mag-break. May idea naman ako kasi yun nga PT kasi. So tinuturuan namin din yung mga patient Oo. na kung paano gawin yung mga ganun. Pero in terms of sports, syempre sport specific eh. Iba rin, may iba pa rin talaga yung ganong aspect. So, one night, nagising ako out of nowhere. Sobrang sakit ng likod ko. Ay, para Legit, siya gusto ko nag-DOMS. magpa-ER. Hindi para talaga May nag-tweak na nun. Oo, Malamang. parang ganun. Parang sobrang sakit. Tas, the day after, nagpunta ako sa doktor ko. Okay. Tas, nirefer ako sa rehab doctor. Rehab. Pina-MRI ako. Clear naman. Clear naman. So, nakahinga ako dun. Sabi ko, 1 month pa lang. Oo. So, yun So 1 month ka na nagte-training nito sa binigay ni Mark. Oo, Okay. sa binigay niya. Pero again, hindi nga siya customized. Oo. Tsaka hindi ko rin naman parang ine-expect na ganun kasi kaklase ko lang naman. Oo, Tsaka, diba, mismo. wala naman akong ano doon. Oo, mismo. Gusto ko lang din naman matry. Ganun Mismo. naman na Paano yung load good nun? message. Like, ano yun, may parang, eto ba yung program na pag in-input mo yung 1 rep max mo, may lalabas na? Ganun siya. Ganun siya. Yung percentage. 90 ko na rin. 90. Oo. Tapos bababa 80. Putang ina, 5 pa. Mismo. Tapos ayun, after nun, nag-message ako sa 2 coach. Okay. Una-una. Pwede mo pangalan. Oo, pwede mo pangalanan. Pero wala naman eh. Okay naman. Oo. Nakikita ko nga sa gym. Oo. Unang-una talaga si Filippo. Si Okay, Coach Philip. Shoutout kay Filippo, man. Avanti. Next ka na. Ayun. Oo. Tapos, next nun is si Coach Joyce na. Kasi nakita ko yung, parang 2 days after, nakita ko yung post nila, cohort 1. Mm. First time ever ata na nag-open yung kilos powerlifting na Mismo. na-establish. Tapos, winay ko yung pros and cons. Okay. Pero at the end of the day, nag-decide ako kay Coach Joyce. Okay, Coach Joy. Kasi, number 1, ito yung naging rationale ko talaga. Parang babae kasi siya. Mismo. So, parang alam mo yun, sa sports naman kasi, syempre isipin mo rin, kunwari hormonal, paano. Oo. Baka may ano siya, alam niya ako, kasi same kami na babae. Parang magigets niya, Mm-mm. dun pa lang magigets mo na yung, kung ano yung papagdaanan mo. Oo, Kasi so- same kayo eh. So, as coach, kunwari, syempre hindi naman like physically lahat ng sports eh. May aspect din yan na mentally, emotionally. Oo. So, na-feel ko talaga na si Coach Joyce at Oo. those aspects, ano niya talaga ako. Second is, athlete din kasi si Coach Joyce. Like, Oo. nagko-compete, pati Siyempre. internationally. Big shoutout kay Joyce Rebuton. Actually, siya yung parang, sabihin na natin, doon na tayo sa totoo, face of powerlifting sa Pilipinas. Why? Real. Kasi, before ako mag-enter din ng powerlifting, nagko-compete na siya eh. Like, napanood mo ba yun? Yung tatlo sila si Worlds ba yan? Amanda, Worlds, oh. ang pangalan nun? Basta sa 84 ba? 76. Under 84. Oo, yun. Ayun, Worlds. si Ate Joy, si Amanda, at saka si isa, may babae, puro US yun. Mm. 2 US. Kinalaban niya yun. Like, I don't know kung 2019 ata. Yun. Crazy. Tapos parang from ano siya nun, CrossFit ata. Hindi pa, though may... Oo nga pala, may background pala siya ng may CrossFit. may background. Big kasi shoutout ako. kay Joyce Rebuton. So, continue. Ayun. Tapos nag-decide na ako na kay Coach Joyce talaga. Okay. Na, yun, maging part ng team. Okay. Tapos, August 2022. Cleared ako from my rehab doctor. Okay na ako. Oo. So, yun. Yun yung start ng PL ko talaga. Like, naghanap lang talaga ako ng So, hobby. di ba may naramdaman ka noong time na yun? Like, nag-rehab ka o bigla na lang siya nawala? Nawala siya. Ah, Kasi, ano ako nun, parang clearly nag-cut off ako anything na physical. So, tinigil mo? As in, tinigil ko. So full rest ka? Full rest talaga. Okay. Kasi, sinabihan din ako na actually, full rest ng parang 1 week or 2 weeks. Pero after, Oo. ginano ko naman. Actually, medyo yung pangit ng encounter ko sa rehab doctor kasi parang may slander sa powerlifting. Like, sinasabi niya sa akin na pangit niyang sports, na Ay! ganun talaga. Parang ganon. Ay! Ayun, may slander. Huwag ka magpapakita sa akin. May slander. Huwag ka Pero, kasi ako, di ko alam yung sports, pero, like, may rationale din naman ako sa utak ko na parang, di naman ganun. Paano niya nasabi yon? Gusto kong itapik. Sabi niya Paano kasi, yun?
Gigil ako eh. Tinatanong niya kasi kung anong sports ko. Sabi Okay. ko, nagtatry pa lang po ng sports. Mm. Sabi ko, powerlifting po. Tapos, Mm. ayun, kung ano yung kinuwento ko rin sa kanya. Kasi ganun Oo. yung mga, di ba, titake nila yung history, ano nangyari, mga ganun. Tapos sabi niya, na isa daw sa mga hindi niya talaga gustong sports is yung powerlifting. Ano reason? Kasi, parang yung katawan daw natin is hindi naman talaga for that. Okay. Parang hindi ko na masyadong ma-recall, pero parang ang point is to discourage me to continue. Pero, in fact ito, ako, magpapatunay ako dito. Mas mataas ang risk of injury ng like basketball. To be honest lang, men. Honestly. Kasi- Kasi physical sports eh. At saka, buong katawan mo. Men, saka takbo-takbo yun, men. Basketball player ako. 'Di ba? Masaya mag-basketball, pero doon ko napatunayan na mataas ang risk of injury ng basketball player, ng basketball kaysa powerlifting. Kung tanga-tanga ka lang magbuhat, may injury ka talaga. Ayun. Pero lahat naman talaga kasi ng sports prone to men, injury. lahat. Kaya talagang Sports parang to eh. mali yung point na parang to discourage someone just because na-injury siya. So, sa Ang mga... pangit naman Diba? noon naman, nagpiti ka pa. Kasi syempre, medyo, syempre same ng field. Though iba naman kasi yung experience niya. Like, ako nandun. Pero, Pero to the point na i-discourage mo yung tao, Oo. kakapasok pa nga lang, tapos i-discourage mo. Di imbis na i-discourage mo siya, ibigyan mo na lang ng malupit na advice na ganito, ganyan. Kahit wala kang alam dun sa sports, siguro, maganda lang sabihin niya na siguro, maghanap ka ng coach. mga ganon. Yun ganon. yung okay. Or kaya, Diba? saan ba nakaka-trigger yung pain? Maybe, Oo. rest ka Pero muna to from the this. point na i-discourage mo. Kaya siguro, medyo hindi ko nagustuhan yung encounter sa... Okay. Then, Ayun. Anyway, naging kilos ako mm-mm. August, and then I competed the first time Feb 2023. Feb 2023. Last So, year. last year. Luzon. Sibol. Technically, parang 2 years ka pa lang or less than 2 years ka pa lang nagpa-powerlifting. Oo. Okay. Approximately siguro ganun. Approximately, Kasi August parang ako ganun. nag-start na mag-training. So, nandun na. How was the first competition mo? Masaya. Kasi ako 9 out of 9 ako nun. Parang as a novice. Ang swerte mo, naalala ko tuloy yung first competition ko, may bum out ako. Ay. Ang sakit. Ikaw, Matt, first competition mo? 9. 7/9. Tapos, grabe ka yun, sayan yun, no? Pero 9 out of anyway, 9. yun nga, 9 out of 9. Tapos may record ako ng college record. College record Deadlift na agad. din. Deadlift. Oo. Damn. Novice. Nag-novice ka ba nun o hindi? Hindi ata. Ay, oo, nag-novice ata. Not sure. Di ko na matanda. Kasi Pero may- college ako nun. Parang may nabalitaan ako pag novice ko, wala daw medal, gano'n. Oo. Umabot sa iba yun, tapos nalaman ko meron pala. May Meron. novice na Ako, men, category. di naman namin alam. Kasi pag sa unang saba ko ng novice, syempre parang pag-graduate na rin ako ng junior nun eh. Parang inisip ko kung magno-novice ako. Kasi ang isip ko talaga, ang novice, like, novice talaga. Like, walang alam. Parang Wala. ganun. Parang, hindi na namin inisip na i-entry yun eh. Oo. Kaso sayang. Paano kaya, no? Kaya yun yung mahalaga na may coach ka eh. Oo. Kasi alam yung paikot-ikot ng sports eh. Mismo. Ayun. So, Then, first competition, 9 out of 9, nakakuha ka ng college record. college record. Ano to, gold to, no? Malamang. Gold ako ng college noon. Ng Ang kalaban college. ko noon that time was the national champion ng junior. Oh, Tapos, sino yun? pero nanalo lang ako by bodyweight actually. Si Oo. Borromeo. Speaking of bodyweight, yun yung, fresh na fresh from Worlds, man. Yan yung reason kung bakit. Gustav. Shoutout sa mga nanalo 66. mismo. Shoutout sa mga nanalo na tinabla lang nila yung total na nanalo ng bodyweight. Yan yung isang mahalagang paalala kapag as much as possible siguro kapag nag-weigh in kayo, all in yun na. Magubot-tubot na kayo. Wala naman kasi wala namang mali sa yun eh. Actually, pwede yun, di ba? Sa rulebook, pwede. Oo, sa rulebook. At saka, alam mo yun, kasi sobrang, yun. Sayang, Tulad no? na, ayun, nanalo within bodyweight. Paano kung, Pero actually, yun, okay. hindi talaga the by bodyweight. Misloaded yung record ko. Load. Okay. Ang nangyari doon, third attempt ko, pull to gold na. Okay.
parang, di ko alam kung na-miss niya yung attempt niya. Anyway, basta yun yung kwento. Pull for gold na yung last attempt ko. Tapos, ang na-load ay yung next sa akin. Okay. Ang akala nila, Mas mabigat yun, na. mas magaan. Mas mabigat, Okay. 152.5. Pero na-pull mo. Pero na-pull ko. Kasi ang bilis. Ay, anong weight nun? Anong weight nun? 152.5. 152.5. Yung dapat 150 lang. Okay. Ang nalagay dun sa yung record na sheet, Pag 150. ganong Pero scenario, okay lang. paano yun? Paano yun like? Actually, tinanong ko siya sa coaches ko. Oo. Knowing na si Coach, di ko sure if si Coach Willard na that time yung president. Oo. Pero na-address ko yun na parang, Ano yun? coach nung ni-rewind ko, parang misloaded ata yung akin. Pero, dapat kasi parang within, basta may rule sila, I'm not sure, correct me if I'm wrong. Oo. Dapat parang within 1 hour or something. Basta hindi siya, like, pag nakita mo, uy, mali yung may time lang na pwede mong i-contest. Uy, Yes. misloaded Parang Kasi may mga athlete ako nakikita pinaparetake eh. Like for example, mali ng ganto. Like walang mali yung athlete at all. Ayon, may nakita ko sa US, Pinaparitik eh. pinaparitik. Actually, nung nakaraan lang, anong nangyari naman nung nakaraan, parang kinuha agad ng spotter. Squat, alam ko squat yun eh, or bench. Sa si Parang laban ng 66 U105. 105. But Ay, baka iba yung video natin. meron din ata sa 66. I don't know. Para pag pag walang kasalanan si athlete, like for example, kasalanan ng mismong like, spotter, etc., loaders, alam ko paparetake nila. Pwede siya. Oo. Kaso yung sa case ko is mas mabigat. Okay. Pero, again, na-pull mo. Oo. Pero ang thinking ko talaga that time, okay lang. Okay. Kasi kukunin ko na lang next time. Mismo. Ganun. So, first competition mo, gold agad. Fast forward, after nun, nag-compete ka ba o na-injury ka na? Eto na. Ayan na ba yan? Eto na. So, pang ilang sa total hanggang ngayon, like ilang competition na nasalihan mo? 4. Four. Okay, gets. 3 regionals, isang nuts. Nuts. Kaya medyo devastating yung first and last nuts ko. First and last. Which was nung Feb. Oo. So, after yung nag-gold ka, anong second competition mo nun? Last year, Luzon, tama, Luzon Equip. Ay, kaya July last year. Gusto ko siya itakil kasi yung time frame mo ng pagiging powerlifting, short period of time lang eh. Oo. 'Di ba? Like maliit less lang than 2 siya. years. 2 years, sabihin natin 2 years. Manit lang 'yun. Pero naka-apat na competition ka na. Oo. So, first competition gold, second regionals na siya. Luzon Equip yun. Luzon Equip. Tapos, novice ako nun tsaka junior. Nakakuha ka ulit ng medal. Oo, gold ako for junior. Dang. Third. Pero nag-open din ako nun, which second daw. Okay. Gangkay ko yung Okay. tama si Gangkay ko. Then third, Third nuts. nuts. All Yung silver ako dun. nuts to? Anong nuts to? Sa Ninoy? This nuts. Ito na 'yon. Oo, ito yung nuts. Okay. 2024 na. 2024. Nung recently lang. Gets. Oo nga pala, back to back ka pala naglaro. Mm-mm. Oo. Kailan ba yun? Donuts na yun? Feb February. 21 yung time ko. Ito yung nag-silver ka. Mm. Sinong alawan mo na ito? Chelsea ko. From, niya? Zest ata. Di ko. Zest. Di ko Or, siya- hindi, di coach familiar. niya si Mayhem. Coach niya Mayhem. si Coach Johan. So, silver, ang reason kung ba't anong reason mo ba't silver? Like, Ayoko mas malakas siya. o Ayoko ano ba? mag-reason, basta silver. ako. Silver siya. Okay. Parang yun respect ko kay Chelsea. Gets. Parang Pero ano ayoko yun? Like, mag-reason. dikit ba yung laban nyo? Oo, actually. Dikit Parang, ang laban niya. snatch for, siya, Pull for gold. pull for gold siya nung second attempt deadlift niya ata or third. Second place ka nun. Silver. Second place. Ano din yun? Open college junior. Pero dikit siya. Dikit siya. So, magandang laban. Oo, magandang Okay. laban. Nung time na ba na yun, may injury ka na bang iniinda? O wala pa? Matagal na. Matagal. Yun na yun. Worst flare, pero... Parang pumipitik-pitik na siya. O meron na talaga. Talagang meron na talaga. Meron na. Pero na-injury pa lang ako. Di ba first ko Cebol nung 2023. Oo. A week after, doon ako nagka-injury. Kwento mo sa, anong nag-trigger ng injury na yun? Ano ba yan? Aksidente, katangahan? Ako kasi katangahan yung injury ko eh. Ano ba yung nag-trigger ng injury mo? Ano yung nag-trigger ng injury mo? Skating. Ay, skating. Huwag mo na paalala. Trauma na ako eh. Pero yun nga, anyways.
Walk us through about your injury. So, yun nga, Feb 6 yung 2023 yung Cebol. Tapos, Sabado yun. Tapos, 1 week after, meron akong pre-internship. So, third year kasi ako neto. Oo. Going to fourth year ka na kami internship. So, sa PT, sa school namin at least, may pre-internship wherein punta kami sa school, sa rehab ng school namin. Okay. Tapos, mag-treat kami ng patients. Oo. Weird yun kasi hindi talaga ako, parang hindi siya, walang weights or anything. Okay. Sadyang nakatayo ako, tapos parang pupunta ako sa kanan. So, just imagine nakatayo ka, pupunta ka sa kanan. Oo. So, yung left leg mo is parang bubuka ka. Tapos Oo. biglang may pumitik. As in, may pumitik, tas sobrang nagulat ako na parang sharp pricking pain siya. Oo. Syempre pag syempre PT ka, may alam ka sa mga Oo, ganung oo, injury. oo. Aware So, ka eh. Aware ka. Talagang napamura talaga ako nung Oo. iniisip ko na. Like, nagganon ka lang, parang may nag-tweet na Oo, agad. as in ganun. talagang lalakad lang ako pa likod. Ay, pa Oo. kanan. Pero before that, wala ka namang ininda. Wala, okay Wala talaga talaga. ako. Kasi hindi, religious talaga ako sa warm up, cool down. Hindi So, talaga mga di nakakalam, pa nagtitraining yan si Laika. Ano muna yan? Commercial muna. Parang 1 oras ata ito nag-warm up bago mag-training Tapos, wala pa yun. After mag-training, may pa ulit, may warm up pa ulit. Ay, cool down pala. Pero anyways. Ayun. Masipag talaga ako sa ganun. Oo. Kasi nga, parang sa utak ko, practice what you, preach. Mismo. Parang ganun. Practice Mismo, what you mismo. preach. PT ka, tapos di ka nag-warm up. Ano dun, di ba? Parang ganun ako. So, sabi ko, ba't masakit? Pero, sinelf-diagnose ko na, sabi ko, may disc bulging ba ako? Pero unlikely, ilang months pa lang ako sa sports. Nag-MRI ako 6 months ago. Wala. Unlikely na ganun ka rapid yung yung progress. So, feeling ko talaga, soft tissue. Tapos, 2 weeks after, nung first time kong nagpa-check up ako sa rehab doctor ng FEU. Yun, na-diagnose ako with piriformis and GMED tendonitis. Ito yung sa puwet, no? Glutes ba to? Saan to? Right, left? So, left ako yun, left. Left. Saan ba to? Sa baba, sa taas? Ang si GMED is nagra-run. Medyo sa, siya, gilid ng Gilid, puwet. gilid. So, for siya, abduction ng hip, Okay. weight bearing. So, Oo. pag tumatayo ka sa kaliwa mo, si GMED. Parang So, ganun. naapektuhan yung Anong mas naapektuhan? Yung squat or yung deadlift mo? Deadlift technically. Deadlift Which mo. was sobrang devastating. Kasi Grabe yun, no? deadlift ako may Oo. advantage Mismo. Diba? Like, parang someone na nagsa-start sa sports. Oo. Tapos, may ganun na, record. Parang, not so much na isipin mo, parang di naman siya sobrang bigat-bigat compared to the, Oo. parang top G's talaga ng, Oo. pero parang, from someone na starting pa lang. Oo. Tapos may ganung, Malaking bagay yun, man. parang sobrang devastating siya sa part Oo. ko, lalo deadlift. Tapos piriformis pa. So, si piriformis, yung basically, papabuka ka sa hips Okay. mo. Siya yun. So, sumo puller ako. So, Oo, masakit. suma. Masakit. Siyempre, nakabuha ka tayo. Ang lalanon, kasi kapag nung parang tinatry kong mag-sumo, di talaga. As in, parang may pumipitik sa loob ng puwet ko. Nung Yun yung- found out mo na yun nga, yun na yung injury mo, ano yung naging action mo nun? Nagpa-rehab ako. Nagpa-rehab ka na agad nun? Nagpa-rehab ako. Kasi, walang, PT student din ako, so alam Oo. ko rin yung parang process kung paano. Tsaka, hindi talaga, kahit kahit day-to-day basis, may mahirap Hindi Okay. ako, pag tatayo lang ako sa kaliwa ko, masakit. Oo. Pag tatayo ako, masakit. Pag lalong matagal nakaupo, masakit. Masakit. Ngayon, meron pa rin? Meron pa rin. Gets. Meron pa rin. So, yung nagpa-rehab ganito, si Kuya Jer na ba to? No. Hindi pa. Sa rehab ng FEU. Rehab, like hindi siya talaga, yung nag-rehab ba sa'yo nito is may alam Sa sports. sa sports ng powerlifting? Hindi. Pero sa ospital kasi, may mga protocol. Okay. May mga protocol yung mga injury. Oo. So, ang ginawa sa akin nun was puro isometric. Tapos modalities. So, yung mga modalities was hot moist pack. Actually, pag nagpa-PT kayo sa hospital, yun yung usually. Inano ka rin ba yung may needle? Hindi. Hindi. Nung that time, hindi. Hindi pa. Tsaka,
Hindi ako ninidel. Hindi. Pero nagpa-needle ako nung fast forward na. Pero nung Kasi nagpa-needle. kaya gusto ko yung itanong kung may alam ba. Kasi, na-injury din ako dati. Like, siguro 3 years ago. Shoulders, rear delt. So, di ako makapag-bench, etc. So, yung time na yun, meron akong health card. Tapos, so, automatic, free yung PT, nakakita. Parang sa ano lang yun eh. Sa may malapit lang dyan sa NRMF. Dyan lang, sa FCM, malapit. Okay. Sa likod ng FCM. May hospital dyan eh. Nakalimutan kung anong hospital yun. Then, basta likod ng FCM. Merong hospital doon. Hindi ko alam mo na. Basta yun. Fast forward, ayun, yung nag-PT sa akin noon, alam mo yung PT sa mga, in general PT ng, yung wala talaga alam hindi sila sports PT. Like, pinipiti nila, kadalas yung mga nakakasabay ko doon, yung mga baldado, yung mga ganun. Gets yung Yung mga, setting. ganun yung mga nakakasabay ko. Tapos mga matatanda. Wala talaga akong nakasabay na parang yung katulad ko ng edad na sports something yung issue. Tapos, actually, 1 month yun. Almost 1 month yun. Siyempre, libre, etc. May ginagawa sa akin. Tapos, may, para sa hindi sila naging practical kasi nga hindi nga nila inalam. Like, inalam nila. Pero, hindi nila nabualkal na kung ano ba talaga. Kasi nga, ang ginawa lang nila agad, treatment na agad. Yun yung parang may, yun nga, yung needle, tapos, yung may nilalagay dito. Tapos gumagano'n yung... Yung ES electrical simulator. Basta yung parang nilalagay namin mga parang gano'n. Tapos, fast forward, 1 month na tapos yung session, nandun pa rin. Yung... Although medyo nag-mild siya, pero nandun pa rin. Tapos, tinry namin, ang coach ko, binigyan niya ako ng mga, ang pinaka nakatulong sa akin, yung mga hanging. okay. Ano tawag dito? Unloading ng mga Oo, basta may binigay siya sa akin mga exercise. After 2 weeks, nawala. legit, like completely. Like legit nawala. Ano ba ang injury mo that time? Rear delt man. Pag nagbe-bench Beer? press ako, hindi, yun nga eh. Hindi na, Hindi na-diagnose? Hindi na diagnose. So, ang ginawa kasi agad sa akin, parang nag-set na sila ng treatment every week na ganito, ganyan, gantong oras ka pumunta. Parang hindi sila naging practical na hindi nila ako binigyan ng ito gagawin mo sa bahay. Ano yung PT agad? Hindi ka nagdumaan sa rehab doctor? Hindi, min eh. Parang, I don't know kung, Legit? Oo, Kasi sa men. hospital yun. hindi siya, parang, loob siya ng ospital. Oo. Loob siya ng ospital, tapos parang may room sila doon na for PT something. Okay. Nakalimutan ko tuloy yung Kasi pangalan. if hindi nyo po alam, bawal pong mag-treat ang PT nang walang diagnosis or parang, ano bang tawag doon? Referral ng Oo. doktor. Wala pa pong ganong batas. Hindi So, talaga bill pa ako lang eh. siya. Pero may bill na inaano ng Senado na may access sana yung mga patients direct to PT. Oo. Pero right now, hindi pwede mag-treat ang PT nang walang referral from the doctor. From rehab doctor. Kasi naalala ko, PT talaga yung nag-ano sa akin. Although, don't get me wrong, nagtanong-tanong sila ng ganito, ganyan. Pero hindi nila, again, wala silang alam sa powerlifting eh. So, parang right after nun, may certain na parang treatment na binigay sa akin, ganto ganyan. Tapos, wala talaga eh. Like, naramdaman ko hindi siya talaga gumaling. Parang nawala, siguro yung pain level bumaba, pero nandun pa rin talaga eh. Tapos yun nga, after 2 weeks, binigyan ako ng mga, yung practical na exercises, dun talaga feeling ko nawala. Like, that's the reason why, yun yung natutunan ko na, as much as possible siguro, kung magpapa-PT kayo, lalo na pag sports related, ito, based sa experience ko, as much as possible, lumapit kayo sa nakakaintindi. Kung ano yung sports. Hindi man siya, for example, di man siya powerlifter in general, basta nakakaintindi sa sports. Alam yung movement, alam mo yung ganun. Actually, kasi ako, coming from perspective na injury, Oo. PT din ako. Tas na experience ko both yung rehab from hospital, Oo. tsaka kay Kuya Jer, Oo. na sports PT talaga. Shoutout kay Kuya Jer. Shout out, pares namin. So, istorya lang nun, yung kinuha niyang PT, ang nagpagaling sa kanya, ni-recommend niya ako doon. So, ang natutunan ko talaga doon, once na nagka-injury na kayo, wag nyo nang hayaan tumagal. Yun yung pinakauna-una natutunan. Which is, alam ko natutunan mo rin yan kasi kinento mo din. So, walk us through. Like,
after mo nagpa-PT dun sa yung sa ospital, Mm. ano siya, gumaling ba siya? Ano nangyari dun? Hindi siya gumaling. So, Hindi rin siya actually, gumaling. hindi. Pero Okay. may parang session yun parang 6 session. Tapos babalik ka sa rehab doctor. Mm. Tapos sinabi ko, parang nasa kanan na po. Umakyat. Oy, Parang lumipat. Lumipat siya, pero feeling ko compensation. Alam mo yun, pag takot kang, may masakit sa kaliwa so hindi ko na lang gagalawin yung kaliwa. Gets. So, Hindi ko lilipat siya sa compensate. kanan. Pero Gets. thinking, iniisip mo, paano kaya na-injury ako sa kabila? Pero iisipin mo, kung parang i-analyze mo yung sarili mo, na there's this fear, na baka matrigger kasi yung pain or whatever na nararamdaman mo sa side na yon. So, ang gagawin mo lagi, dun ka sa kabilang side. Hanggang sa So, hindi talaga siya technically injury. It's just compensation. compensate. So, like, nag-compensate magiging ano ka lang talaga, self-aware ka. lang. Oo. So, ayun, naging bilateral siya. Diagnosed ako ng bilateral Dalawa piriformis GMED tendinitis. So, Okay. dalawa na yung tinitreat. Pero, hindi ko natapos ata yung rehab ko nun. Kasi, school. Okay. So, mag-i-internship na kasi. Tapos, Okay. mawawalan ako ng time. Tapos, hindi siya, inconsistent talaga yung rehab ko kasi may exam. Mm. Tsaka, grabe yung, sa rehab kasi, hindi siya linear Kasi, iisipin mo yung pasyente mo. Hindi lang, may araw-araw na ginagawa. Okay. So, ang aggravating factor sa akin, aggravating meaning, ano yung nagpapatrigger o nagpapalala ng nararamdaman mo. Uupo. At that time, third year ako, nag-i-exam ako, lagi ako nakaupo. Mag-aaral ako, Review, nakaupo. nakaupo. Ayun, wala talaga akong choice Oo. nakaupo. So, parang, alam mo yun, parang na-offset lang siya. Okay. Tapos, ang alam ko kasi may protocol talaga ang piriformis wherein hindi mo talaga siya dapat gagalawin ng sobra. Parang isometric exercises lang for may time frame Mm. So, ganun lang ako, isometric. So yung, di yun, na-injury ka, di ka gumaling. Nag-continue ka nag-training nun? Hindi. Like, full stop? 3 months akong binawalan. So, yun. Binawalan ka? Hindi talaga pwede. Oh, So, damn. 3 months ako. So, Feb yun Kaya nga sabi ko, nung first time kayong nag-open, yun yung first time ko na nag-squat ulit. Not joking. Like yung nag-open tong RPE? Literally, yun yung first time ko. After 3 months, yun yung first time ko na nag-squat ulit. So, yung pag-open ng RPE, injured ka na nun? Injured na ako nun. Bawal Okay. talaga siya. Kasi may protocol talaga yung piriformis na injury. Bawal. Tsaka, pag nagde-deadlift ako, nagke-cave in yung Cave in. ano ko. Siyempre, si piriformis, kailangan pabukain. So, kung may damage siya, hindi ka makakabuka ka. Magke-cave Oo. in at magke-cave in yung Ano ka pa naman, Mismo. sumo ka. ayun. So, hindi talaga naging okay yung parang Yung treatment sa'yo rehab. doon. Yung rehab, kasi hindi ko pwedeng sabihin na it's all the fault of Oo, kasi na maraming hindi nila alam. factor. Since Madaming factor. sabi Lagi mo ako nga, nakaupo, hindi ko oo. inconsistent yung ano ko, yung session mo doon session ko doon. So, hindi talaga siya masosolve. Oo. Parang ganun. mismo. Pero, yun lang yung gist. Talagang, pero na-clear naman ako to squat and deadlift that time. So, nakapag-training na ako ulit. Tapos, binibigyan naman ako ng home exercise. So, ganun naman yung mga PT. Bibigyan kayo ng home exercise. Okay. Tsaka kasi, sa hospital, usually, ano lang kami, kung ano lang yung in-order ng doktor, yun lang. Kasi, yun nga, Parang Yun. in-order nung paano? kung ano yung sinulat ng doktor, yun lang yung pwede mong gawin. Ah. Ilan lang yung doktor na pwedeng, ilan lang yung doktor. Ito realistic talaga nangyayari. Oo. May mga hospital na talagang, kung ano lang yung gusto ng doktor, yun lang yung pwede. Pag may nalaman siyang may iba kang ginawa, yari ka. Sisisihin ka niya yun. Yari ka. Like, tatanungin niya sa patient na, oy, anong ginagawa niya sa araw-araw. Pag may nalaman siyang, di ko order yan yari ka. Pero may mga ibang doktor na sasabihin lang nila na as general as lower extremity exercises, balance as exercises, ganun. Tapos, ikaw na yung bahala. May mga ganun doktor. So, iba-iba. Pero, nung that time sa akin, yung rehab doctor ko was very strict. And, again, may protocol nga kasi yung injury ko. Mismo. Tapos, acute siya. Acute meaning, sobrang fresh niya. So, di talaga siya masyadong pwedeng galawin. Inflamed pa Umiinom pa ako ng celecoxib nun May pain reliever May ka? may Ano yung pain reliever yun? NSAIDs, anti-inflammatory. Para yung... Meron din akong pain, pain pero usually naman doon kapag pag sinabi ng doktor, pag masakit lang, damo lang inumin. Pero hindi naman siya
to the point na masakit siya na hindi ka na makalakad. Di naman sa Hindi ganun. naman. Pero grabe May talaga. certain movement Ang lang. lala talaga yun. Kasi lagi ako nakaupo. Oo. Hindi talaga pwedeng hindi nakaupo. Mag-exam ako nakatayo. Oo, mismo. So, dun pa nadadali. Oh, anyway, sobrang tagal ng injury ko talaga na yun. Ilang months bago ka mag-decide na i-hire si Kuya Jer na PT mo? Just this year, actually. Di siya. So, ilang months ng time frame nun na tinitiis mo yun? 1 year. 1 year? Literally 1 year. Tapos, nag-compete ako nung July Injury last ka nun? year. May injury pa rin ako. Ano yun? Like, hindi ba nag-trigger ng meet day? Masakit O siya sa- actually. Masakit. So, anong tinitiis mo siya? Pero tinitiis ko siya. July na itong, Pero kasi Okay. may kahit pa paano, meron naman akong alam kung paano siya i-address. So, Mm. pero again, mahirap kasi yung ganun eh. Mm. Kasi, ikaw lang yung tumitingin and hindi ka na, di naman, intern lang ako, ano bang alam ko? Like, Mismo. ano lang, general lang yung alam ko, pero hindi ko talaga napipinpoint anong May limit lang. problema, Oo, gets. mga ganun. So, nagko-compete talaga ako, may injury. Oo. Tapos, fast forward to Nats this year. 4 weeks out, Feb yun, no? Feb. Okay. So, sobrang hype na talaga ako nun kasi first and last Nats eh. Mm-mm. Talagang iniisip ko, ito na yung time na parang ang isip ko nun is first and last na nationals ko. So, talagang all out. Okay. Kaso 4 weeks out Paano first and last nuts? Bakit? as junior. As Kasi na-miss ko yung 2023 kasi nga hindi ako pwedeng Gets. So next year squad hindi ka and na pala then- junior. Hindi ka na Hindi na. qualified for last year. gets, Kaya gets, talaga hinabol ko. Gets. Hinabol ko. So, Then, 4 4 weeks weeks out, out, yun na. Paano yun na? Sobrang worst flare ng injury ko to the point na umubo ako may masakit. Lumala na siya. Sobra. As in, nag-dysfunction yung SI joint ko. Ano una naapektuhan dun sa 3 lift na yun? Deadlift. Deadlift Deadlift talaga. ko siya actually nalaman. Ito yung kwento mo sa akin na parang 40 kg ba yun? Hindi mo maangat? Yun ba yun? Oo, 33 kg lang. 33? So, nag-start ako Ah. from 33 kg. 33 kg yung like, ano lang yun? Bumper Bumper na ilan ano? ba? 5. 5 pounds yun. Oo, mga 5 ganun. kg each Di side. sa Zilla kasi may May bumper manipis eh. Oo. may bumper sa Zila. Pero yun, nung inano ko siya, kinompute ko sa 33. 33. Pero ano yun, pain scale cup yun, hindi Okay. yun weight. Okay. Kung ano lang yung matotolerate ko that time, yun lang. Which was Parang yun lang talaga yung kaya mo. Mm, Dun sa nag-collapse cup na yun. talaga. Actually, may nagsabi na sa akin na kapag hindi ko na solve yung injury ko, magdi-dysfunction yung SI ko, which was true, nangyari. Yung dysfunction na yun, ano yun, like, hindi ka talaga makagawa ng movement na So, yun? si SI kasi, lahat ng force na gagawin mo, sa kanya magfo-fall. Pero dito pa rin siya. Yung Hindi, injury mo pa rin joint na dati. siya, nasa likod na siya. Hindi na siya soft tissue, SI na siya. Iba, parang Sacroiliac lumala joint. na siya. Talagang malala. Talagang hindi ka, men legit, umubo ko may masakit. Parang sinasaksak ako sa likod. Umubo ako Wala, sakit. Umubo. check. Okay, tapos. Ganun siya kalala. Actually, hindi naman ako na-diagnose ng doktor noon that time. Oo. Pero, sinabi lang ni Kuya Jer. Tsaka, syempre, pag naka-encounter ka rin ng mga ganun, again, pinag-aaralan din namin. So, Oo. minsan, nag-self-diagnose din kami. mismo. Siyempre. Ayun, nag-dysfunction talaga yung SI ko. Yung time na yun, na under ka na kay Kuya Jeremiah, no? Or yung nag-dysfunction, doon ka pa lang. Doon pumunta. pa lang. Talagang sobrang helpless ko. Ayun talaga yung umiiyak talaga ako. Ano yun? Umaga yun kasi, ayun, internship ko. Saan ba ako? Nasa De Los Santos ako. Basta sa Erod na Si ospital. Rodriguez. Tapos nagtitraining ako ng umaga. Oo. Tapos, tinatanggal ko na yung plates. Kasi nag-start ako at 1:30 pa lang eh. Tapos, at second rep, ano lang yung parang 1/3 or 2/3 ata yung split ko that time. Tapos, yung second ko, tinignan ko sa video, nagko-collapse yung lumbar ko. Oo. As in, talagang tumutupi Tumutupi ako. ka. Tapos, sobrang sakit. Tapos, after nun, as in, di ko ma-explain yung sakit, pero parang gusto ko na lang mawala that time. As in, yung naiiyak ka sa sobrang sakit, gusto ko na magpa-ER. Damn. Ganon siya kalala. Tapos, Nakauwi ka pa naman nun. nakahiga lang ako. Hindi, parang good 5 minutes, 10 minutes nakahiga lang ako. Kasi sobrang sakit. Tapos hindi ko ma-unload yung plates. So, Maski 5 kg na plato, Oo. hindi ko mabuhat from the floor. Legit as in, itatry ko Hindi talaga. Pero thank you kay Cody. Shoutout kay Cody sa Gymzilla. Tinulungan niya ako mag-unload ng plates. Nasa Saka sa ibalik. Zila ka nun. Nasa Zilla. Buti na nasa Zila ka nun. May mga kapwa tayong power Buti lifter nga doon. eh.
Ayun. Tapos, yun na yung start na hindi talaga, as in, magbe-bend ako ng trunk ko. Oo. Hindi ko kaya. Ganon siya kalala. Ganon siya kalala. As in, tas sobrang devastating po nun. Kasi syempre, papik ka na eh. Oh, 4 weeks 4 out weeks yun. out. Alam mo yung utak mo, yung utak ko nun, as in magbe-break na ako ng record Oh, eh. Ito na, game kukunin face ko on na ka eh. na nun eh. Game face on ka nun. May kukunin na ako eh. May papatunayan na ako sa U63 Oo. finally national. Sas biglang napaka-anticlimactic nung Mismo. experience na yun. Tapos, ayun, nag-start ako ng 33 kg, kinayod ko. Tapos, 1 week after, pumunta ako kay Kuya Jer. Sabi ko, Kuya Jer, ganito yung problema and everything. Like, Ayun. ano na yun, kilala mo na si Kuya Jeremiah nun? Or may nag-recommend Paano ko ba sa'yo? siya, nakikita ko siya sa Gymzilla. Kasi Ah. si Raf, tsaka si Si Tor. Tor, siya yung PT, pati si Savi. So, sabi okay. ko, what if try ko? Oo. Yun. Tapos, yun, pinaano nila sa akin. Tinignan ko yung background. Tapos, ayun. Actually, talaga, di dapat ako, sabi niya, may certain siyang weight na dapat buhatin ko. If hindi ko mabubuhat in 3 weeks or 4 weeks, Mm. hindi niya ako pagkukumpitin. Sabi niya. Oo. Okay. Kasi parang magko-compete ka ngayon, tapos what if ma-injury ka after? Baka Or lumala pa. Or magko-compete ka next time na lang, pero mas okay yung Mm. progress. Pero ang wini-weigh ko nga doon, first and last nationals ko, So, ang question, tinuloy mo ba to? tinuloy ko. Tinuloy mo. Okay. Mas 4 weeks out. Tapang mo na, matigas no? ulo ko eh. Pero yun, kami, pero ang hirap nun, as in, kasi Chef, kontrolado yung attempts mo nun. more than sa physically. Ang mas taxing doon was yung mentally. Oo, Yung talagang grabe yung injury mo. Tapos, ang taas ng deadlift ko, tapos magsa-start ako at 33. 3 kg. Mas mataas pa sa akin mag-pull yung mga Wait. developmental. Game face on ka na, parang nilook forward mo Oo. na yung... eto, Tapos pinapos ko na na-imagine yung mo 140 nun. Oh, di ba? Na-imagine mo na sa Pinapos ko platform. na yung 140 Tapos nun wala eh. pa sa atin, no? Wala, ganun talaga. Ayun. Tapos, pero actually, sobrang thankful talaga ako nun kay Kuya Jer. Talagang binakbak niya ako ng mobility. Tapos, kudos din sa mga coaches ko kasi sobrang naging hands-on din sila na talagang hindi nila ako pinupush into anything. Mismo. Basta pain cup lang talaga. Actually, nakaka-relate din ako sa'yo kasi nga, actually, ganun na ganun. Like, kailangan ng collaboration ni PT Mm-mm. at saka ni coach. Ang amazing doon is never silang nag-usap. Tinanong ko yun nung Legit? Luzon. Never silang nag-usap. Oh. Pero grabe sila, coach, na naalalayan nila kung ano Oo. yung ginagawa ko. Tas parang nagtugma sila ng ginagawa. Never sila nag-usap. Pero nagtugma yung ginagawa nilang dalawa. Kaya naging okay din talaga Mismo. yung akin. Sa, nagustuhan ko yung ano sa akin ni Kuya Jeremiah kasi, siya mag-a-adjust. Oo, actually. Tas lagi kanya tatanungin, di ba? Mag-chat Oo. siya lagi. Ang ginawa ko, para di magulo, pinagsama ko silang dalawa ng coach ko sa isang GC. Bala kayo dyan. Basta ang importante, gamutin nyo ako. Bahala kayo. Oo. I respect his mic Mismo. drop. Kuwari, mag-send siya ng mag-send ng program this week yung coach ko. Doon mo na i-send. Tapos si Kuya Jeremiah, siya mag-a-adjust doon sa program ko for rehab. Oo, ganun si So, Kuya Jer, actually. kailangan talaga nagtutugma sila. Kasi i-align niya kung anong day mo nun. Mismo. Tapos, anong i-rehab niya. Oo, Kasi, alam niya talaga. Like, sobrang flexible niya. In a way na, for example, ako ngayon, siguro, twice or thrice lang ako nag-adapt per machine. Mm-mm. Pero sabi niya, okay lang naman. Like, may mga certain mga tawag dito, replacement sa exercise na yun. Which is good. 'Di ba? Hindi lang yung, ito lang dapat gawin mo. Ito lang. Tsaka, grabe talaga yung parang, ano bang term? Basta kasi lagi siyang nag-a-update, nag-a-ask. Parang that time, parang sobrang 7 a.m., 11 p.m. Nagtatanong siya, kumusta? Oo. Ayun. Tsaka, sa mga ganun, if ever na magpapapiti rin kayo, always be transparent. Mismo. And sa coach, kung ano yung nararamdaman nyo that time, huwag kayong magtatago. Oo. Kasi mas mahirapan kayo ayos or Oo. gumaling from injury. If iisipin nyo na, what if sabihin kong okay na lang ako kahit di ako okay? Oo. So, para malaman ng PT mo, tsaka Mismo. ng coach mo, anong gagawin? Mismo. Always be transparent. Naiihi ako, wait lang. Be transparent. Yun. Kumbaga, kasi at the end of the day, para maluloko yung sarili mo yan eh. Totoo. Di ba? Mm.
Kasi, lalo na sa like for example, minsan kasi parang bibigay sila ng cup, ganun. Minsan kasi kapag binulshit mo yun, parang, alam mo yun, parang nagagaling. Mm. Parang ganun. So, Tsaka, pag magsasabi, medyo specificin nyo kasi compound movement lahat ng lift natin eh. So, Oo. kailangan parang at certain point or certain angle, iba-iba yung muscle or joints kung ano man yung injury niya. Iba-iba yung nagpe-place. mm. So, try as much as you can to be specific kung anong movement, anong nafe-feel nyo, Oo. para may good grasp yung coach or yung PT nyo. Lalo na pag hindi kayo madalas nakikita, Mm-mm. usually online. O, diba? video lang, di ba? Video lang. Ako, katulad ngayon, isang beses lang kami nagkita ni Kuya Jeremiah nung nung first, yung pinakauna, Mm-mm. sa Gymzilla, then the rest nun, na lang, Online na. online na lang. So, alam mo yun, as much as possible, maging totoo kayo sa nararamdaman nyo. Kung talaga masakit talaga, Masakit huwag mo talaga. ipilit. Alam mo yun? At the end of the day, ikaw din naman yun eh, di ba? Mismo. Tsaka, kung ito rin sa isa, kung natutunan, pag nagka-injury kayo, men, huwag kayong magmaasim na maglo-load kayo ng kung ano-ano. Like, may na-injury kayo eh, di ba? Parang, dadating ka na naman dun sa point na ilulod. Kuwari ako, syempre, isingit ko lang, masakit siya mentally kasi, alam mo yung squat ko pa ganun. Like, peak yung squat ko eh. Forecasted nga namin 230. Mm. Tapos bigla kang ma-injury. Ang pagka-injury mo, ang pinakamabigat mong squat, 130, 120. Tapos nagpubuhat na ako ng 200 noon. So, paano mo yun? Kung mataas yung pride mo, lulunukin mo talaga. Like, big example, ikaw, nagpipik ka na ng like, nagpo-post ka ng 145, tapos end up ka, 33 kg deadlift mo. Di ba? Parang masakit siya, lalo na kapag nandun ka na eh. Like, for example, competitive kang tao, like, alam mo yung tinanim mo eh. Oo. Yun yung mahirap, pero yun yung Wala, kailangan ganun mong talaga eh. lunukin. Wala talaga. Kasi hindi ka talaga makaka-forward Hindi talaga, kung men. talagang... Di pa ganun ka lang yan, no? For example, mag-load ka ulit, ilo-load mo ulit dun. Ano ka na naman? Gano'n nga. Sayang oras, panahon, pera. Di ba? So, oras lalo. Mismo. Tapos, then, fast forward, then yung nagpapiti ka kay Kuya Jer, like, ito, paano mo mapapagkumpara? Siyempre, di ba, nagpa-PT ka na dun sa ospital. Paano yung like, mas umokay ba yung nagpa-PT ka dito kay Kuya Jeremiah compared dun sa in general? In general. Sige, in Like, general. mas na-resolve ba siya? Daming umaano sa utak ko kasi, pag kasi coming from perspective ka ng PT and kung like parang alam mo talaga paano tumatakbo yung rehab and different points kasi siya eh. So, yung last year kasi talagang first ever injury mo. So, talagang yung katawan mo, talagang may masakit na ganyan. Pero yun, flare up. Pero parang dalawa kasi siyang parang different injuries. Kaya medyo mahirap. Pero kay Kuya Joy talaga, mabilis talaga. Okay. Kasi grabe talaga yung mobility na ginawa niya. Tapos very specified sa ano talaga yung masakit or mahina sa akin that time. Kasi parang nag-collapse talaga. Parang alam mo yun, yung building na mataas. Tapos may mahina kang foundation. Kasi never ako nag-isolate ng piriformis ko. Okay. Never ako nag-isolate naman. Never ako nag-hip abduction. Hindi. Wala. So, nung tumataas yung building mo, tapos kahoy lang naman yung Mismo. foundation mo, babagsak at babagsak. There will come a time na babagsak at babagsak yun. Oo nga, no? So, Kaya importante yung always mga, do your accessories. accessories. So, meron po isa dito na Dilod daw. Dilod daw. Pero yun. Yung ano, Talaga. Kaya hindi kinaya, hindi nakasabay. Inappropriate yung hindi kinaya. Hindi lang nakasabay yung piriformis ko sa kung paano yung buhay ko sa araw-araw. Tsaka sa weight na naloload ko sa kanya. Kaya sobrang napagtanto ko lang na sobrang importante yung foundation mo. Like, sobrang swerte mo siguro kapag
big example dito na nakita ko, since nakausap ko siya, si Annie Rice. So, tataka tayo, ba't ang lakas niya? Junior pa siya. Talaga. Tapos na-found out namin, kung mapapanood mo yan, i-upload ko tomorrow siguro. Na-found out ko na before siya mag-powerlifting, 5 years siya nag-bodybuilding. Kalahating dekada. Imagine mo yung 5 years na yon, kaya ganun siya kalaki. Diba? Pinagkamalan ko pa nga, sabi ko nga pinagkamalan nga kitang kargado eh. Kasi unang kita mo sa kanya, given the fact na junior siya, college siya, tapos ganito kalaki. Hulmang-hulma eh, no? Unusual Lahat siya sa Pilipino, Oo, technically. oo. Pero sa ibang bansa, usual siya eh. Pero ako, ay puti, kargado to. Kasi nga, tas nalaman ko, Pero na- parang compliment yun. Tingin Oo, mo oo. agado ako, pero ang laki kasi natin. talaga niya. Ang laki niya. Nalaman ko, like, 5 years siya, nag-bodybuilding training talaga, like, pagkain, buhat. Although Kaya- nag-squat, bench, deadlift siya, pero volume talaga. Maganda talaga volume yung foundation niya, no? Yun yung reason kung bakit napakaganda. Hindi lang sa pagiging malakas, kundi din pag kasi lahat naman tayo mauuwi sa injury. Like, sobrang imposible. Lahat ng top athlete sa mundo, kahit anong sportsman yan, dadaan at dadaan ka sa injury. Siguro, kahit anong prevention natin dyan, may dadating sa point na magkaka-injure siya. Inevitable siya para sa akin. Tsaka, yun nga yung sinabi din ni Kuya Jer, kasi yung sports na to repetitive siya. Oo. Squat ka ng squat, bench ka ng bench, deadlift ka ng deadlift. So, stress injury. Talagang prone to trauma. Mismo. Talagang kahit hindi naman powerlifting, prone talaga to injury. Ang talagang natutunan ko, paano ka kapag may injury ka. Kasi hindi mo siya maiiwasan, pero ma-help mo yung sarili mo kung paano mo siya i-handle. Mismo. Anong big like number 1 lesson or number 1, 2, 3, depende sa'yo kung ano yung mga natutunan mo since ngayon fast forward, awan ng Diyos, gumaling ka na. Hindi pa actually. Hindi pa technically. Pero before ka mag-gold, this like triple gold nung nakaraang meet lang, like on that time frame na nagka-injury ka, from the start, ng normal lang hanggang sa lumala, ano yung like natutunan mo na kumbaga dapat ginawa ko? Dapat ginawa ko. Like nung una pa lang. Dapat nagpa-PT talaga ako sa Oh. sports PT. Kasi hindi to sa pagsaslander. I mean, PT ako na madami akong kakilala na sobrang galing na PT kahit hindi sila sports PT, Oo. pero may alam sila. Pero kasi, again, hindi ka nila matutulungan. Kasi again, may mga protocol kami sa ospital kapag sa mga certain injuries. It's just that mas makakatulong sa'yo kapag sports PT, lalo pag may alam dun sa dynamics ng sports mo. Kasi malalaman niya kung anong mga rehab exercises yung gagawin mo talaga. Like, paano ko ba? Hindi ko siya... Pero yun, talagang mas may advantage lang. Pero I'm not saying na hindi makakatulong sa inyo kapag hindi sports PT. Pero if kunwari may resources ka, parang accessible sa'yo, Oo. yung sports PT, I would always recommend sports PT. Tsaka nakaka-relate kasi sila. Like alam nila. Tsaka ano lang yan, parang specialization, magpapacheck ka ba ng puso mo sa isang dentist? Mismo. Ganun lang. Actually, napatunayan ko yan, men. Nung college ako, kinakabahan na sila mama kasi nga high blood ako. So, alam naman natin ang high blood pressure, hereditary to. So, nagmana ako sa airpods ko. Ngayon, nalaman ko tong pagiging high blood ko. 'Di ba sa pag college ka or sa school mismo, may general check-up yan. Oo. Every sem ba to? Or basta, Basta ganun siya. every year. General check-up siya. Tapos na yan, na-found out ko, fast forward, nag-high blood ako. Ang unang-unang ginawa sa akin ng general doctor na yon, Family doctor siya. hindi, yung doctor mismo ng school. School. Binigyan na agad ako ng amlodipine. Yung pang ay yung pang maintenance sa mga high blood. Amlodipine. So, di ba? Yun na agad. So, Pero ba't niya binigay? kasi nga high blood ako. Parang, BP mo lang, ganun? dahil sa BP Ano, ko. nag-CBC ka? Urinalysis, mga ganun? Wala? Wala. Nag-BP lang ako, tapos nag-conclude siya, ikaw, ano to, inumin mo to, ganto ganyan. Tapos, Sa bagay, yung general doctor din nung internship, sinabi yan, ubis daw ako eh. di ba? Tapos, Mag-exercise daw ako. Mismo. Taas kasi ng BMI ko. ito ba malupit? Di nagtanong nga, ano ba mga kinakain mo? Ano po kasi ako, nagpe-prep ako. Kasi time na bodybuilding na ako eh. So, ang taas ang protein ko, siguro 1 gram per pound ang body weight ko. So, sabi niya,
sabi ko, tapos tinanong niya sa akin, ano yung mga sources mo? Sabi ko, itlog, chicken breast, etc., kanin. Tinanong ako, ilang piraso. And usually tayo, pag nag-iitlog tayo, marami talaga. Marami. Tapos sinabi niya, ay, gamanon siya. Ganun, ganyan. Cholesterol, gano'n. Oo, ganito, ganyan. Actually, may mga, sinabi pa nga niya sa akin, naalala ko talaga yun. May mga, mga vegetables na mataas ang source ng food. Yun na lang kainin mo, ganun yun, ganun. Tapos fast forward, back to, topic tayo ng specialization. Hindi na naman natiis. Siyempre, lagi na akong high blood, kinakabahan na yung magulang ko. At risk yung pagbubuhat ko. Like, simula, parang nung time na nagpa-check, bago ako pumunta sa cardiologist na to cardiologist, nagbubuhat na ako doon. Like, ang training ko doon, power building. Nag-SBD na ako. Pero nun. iniinom mo yung amlodipine na binigay. Oo. Iniinom Naubos mo? din, tapos di ko na iniinom. Okay. Naubos din, tapos natamad na ako inumin. Tapos, yung start na nag-trigger na, na-found out na high blood ako, cardio ako, etc. Lahat ng ginawa ko para pumayat, etc. Which is, nag-work siya. Tapos, fast forward, yung nagpa-power building na ako, bumalik ulit. Kasi nga, nag-general check-up ulit, high blood na naman ako. Ermats, kasi parang 3rd year, 4th year college ako nun. Okay. Parang ganun. Tapos, end up nun, pumunta ka, pero bago kaming, pumunta dun sa specialista ng cardiologist na, parang, ako nun power building na ako, so, mabigat na yung binubuhat ko. Oo. Then, yun yung reason kung bakit, tama yung sinabi mo sa inyo, sa kanina, na, drumekta kayo sa specialty doctor. Kasi alam mo yung sinabi sa akin, di kinakabahan ako, at risk yung, syempre, iniisip ko agad, putik, papahintuin na ako magbuhat kasi, di ba? 14 huminto ka, 18. Di ba, pag bumuhat, Papahintuin ka ulit. di ba? Uminto na ako ng 14 kasi, alam mo ba yun, 14 years old ako start na nagbuhat, tapos sinabihan lang ako ng mga naririnig ko na, hindi ka lalaki, ako si tanga-tanga, tumigil ako ng Si 4 Uto. years, bumalik ako ng 18 years old ako. College Papatigilin ako. ka nun, doktor. Papatigilan na naman ako. Yun ba lang naglalaro na sa utak. At risk yung pagbubuhat ko. Parang ganun. Buti na lang, napakalupit ng doktor na. Nakalimutan ko pangalan. Alam mo yung sinabi, ganito normal lang tumataas yung blood pressure. Kasi nagbubuhat tayo sabi nga, anaerobic. Yung mga anaerobic exercise, yung mga hindi cardio. Any anaerobic exercise, lalo na pag magbubuhat ka, tataas talaga yung blood pressure mo. Normal yun. As much as possible, ito lang yung ginawa niya sa akin. As much as possible, pwede ka pa rin magbuhat. Walang problema yun. Normal yan. Nakahinga ka nun. Puti. Yung pagkasabi niya na pwede pa ako magbuhat, yung loob-loob ko, parang gusto sabihin ka lang, di ba? Sabi sa inyo parang gumanon yung pero tahimik lang, nakapangiti ako nun. Tapos, sabi niya, ganito gawin mo. After mo magbuhat, as much as possible, aerobic exercise ka, like cardio, etc. Pampalakas ng 20 puso, minutes basically. mismo. Kasi ang mangyayari daw nun, once na tumaas yung blood pressure mo pag nagbubuhat ka, kailangan mo i-neutralize, mag-cardio ka, any aerobic exercise will do para bumaba yung blood pressure mo. Then, ginawa ko basically, para yun. ma-customize lang yung puso mo sa ganung Mismo. Ginawa ko. Sinunod ko siya. After like ilang weeks, stable na ulit Okay yung blood pressure ko. Kumbaga normal lang na tumataas yung blood pressure, lalo na kapag nagbubuhat tayo ng mabigat. So, yun yung reason kung bakit, sabi mo mga kanina, na as much as possible, dumirekta ka dun sa nakakaalam kung anong ginagawa mo. Like specialty doctors. Mas may advantage kasi alam nila yung paikot-ikot. Mismo. Di naman less of a PT yung mga ibang PT. It's just that mas alam lang talaga nung ni Kuya Jer sa instance namin. Pero feeling Yung ko, paikot-ikot ng PT. may theory ako dyan kasi kuwari, pag pumunta ka ng general doctor, feeling ko kaya nila nagagawa, nasasabi nila, for example, wag ka na magbuhat. Ganun. Feeling ko, nag-aano lang sila safe lang sila. Since hindi nga sila, di nila specialty yun, parang pinrevent na agad nila na mangyari yung bagay na yun sa pamamagitan ng pagbawal sa'yo. Na syempre, di nga nila alam kung anong gagawin. Like, di nga nila special. So, ginawa nila, nag-shortcut ba sila? Nag-shortcut sila. Siguro alalay. Feeling ko ganun. Alalay. Ganun. While i-recommend ka nila sa ibang... Pero minsan, yung iba talaga, hindi ka talaga i-recommend. Papagbawalan ka talaga kung ano man yun. Parang ganun. Ayun. So yun. Okay naman nung nationals actually. From 33, nakapula ko ng 130. Pero, grabe pain skill nun. Kap ako at 5, pero parang 6 ata yun. Tapos, second attempt. Third comp mo yun, di ba? Third comp. Nakaka-podium ganun.
podium yun. Podium Pero yun. kasi, dalawa lang kami nun that time. Okay, gets. So, medyo hurtful siya sa akin kasi competitive kasi akong tao Mismo. eh. Competitive. Ako lang to hindi naman parang wala akong anything against mga tao na parang I just wanna beat myself. Ganun, mga ganon. Hindi ko, wala kayo yun. Oo. Business, Kanya kayong trip your na yun eh. business, my business. Mismo. Competitive akong tao. Mismo. Kung magti-train ako, gold ako, men. Mismo. Gold ako, men. Kumbaga, yung time na yon nag-silver ka ba nun? Silver ako. So, dalawa kayo. Dalawa kami. So, technically, Pero na-hurt ako sa fact na PT ako, bakit hindi ba ako nagpa-PT sa miss. Parang ang frustrating niya sa part ko. Tapos nagpipik na. Alam mo yun, parang wala. Pero mahirap siyang inaccept. Pero wala part siya ng story ako. Part siya ng story ako. Na parang hindi ako mag-move forward kung hindi ko siya i-accept. Wala 33 kg yung deadlift ko eh. Kahit i-pull ko yung 70, hindi ko kaya. Binibitawan talaga ng likod ko. So, kaya sobrang memorable nung nationals na yun. Kasi, dun ko talaga hinatak yung prep ko for Luzon. Lahat ng nakita nyo sa Luzon, galing yun sa nuts. Mismo. So, from nuts to Luzon. Silver and 130 kg deadlift. To gold. Tatlo pa! Pero how was it? Kasi, alam ko yung struggle mo sa training eh. Kasi, una sa lahat, ano ka ngayon? Intern ka. So, alam naman PT. natin. Siguro, lahat ng courses naman siguro. Pero malala sa inyo kasi ospital. Physical kasi, physical therapy. So, yung dynamics kasi nung ginagawa namin is engage ka talaga physically. Magbubuhat ka ng pasyente. Mismo. Hindi naman every time, pero kung para kasi siyang doktor. Oo. Kasi talagang kinakausap talaga namin yung patient. Talagang holistic talaga ang approach ng PT. Hindi lang kami yung papa-exercisein ka namin. Kasi we have to know bakit ganun pa rin yung feel mo. At that point, tatanungin namin, kumusta kayo sa bahay? Magbibigay kami ng mga dapat gawin nyo. So, mentally, physically, and sometimes nagiging emotional punching bag ka ng mga pasyente. Mismo. Pag Lahat may ng hinanaing, no? Lahat ng negative energy minsan napupunta sa'yo. And part yun ng trabaho mo. Mismo. So, okay lang magreklamo, pero at the end of the day, part kasi ng trabaho namin. Siguro na-survive ko lang kasi mahal ko talaga yung PT. Mismo. Kasi, ang reason kasi kung gusto kong tanongin yun sa'yo, paano mo tinawid yun? Kasi, di ba, madalas, maraming reasons eh. Like, for example, hindi ako ang laging reasons is, wala akong time. Pero, imagine mo, ikaw, like, paano mo siya tinawid? Like, syempre, alam naman natin, powerlifting training, hindi lang naman yan 30 minutes eh. Hindi lang naman 1 hour eh. Matagal yan, men. Tulog ka sa gym eh. Ang reason, ito sa mga di naalam, kasi, kuwari, naka-encounter kayo ng powerlifter sa gym, wag na kayo magtaka kung bakit matagal. Kasi, sa amin kasi, kung paano kayo mag-training, kumbaga, bubuhatin namin yung bagay na yan, pag ready na yung katawan namin. Kabaliktaran kasi ito ng bodybuilding eh. Ang bodybuilding, kumbaga may time under tension na tinatawag na parang like 30 seconds to a minute lang yung rest. Kaya mabilis sila magbuhat. Tayo, kumbaga kabaliktaran tayo. Kaya sa mga nakaka-encounter dyan, wag na kayo magtaka. Matagal talaga kami mag-training. And paano mo yun tinawid? Since yung schedule mo ganun. Honestly, hindi ko siya magagawa if hindi talaga ako supported ng ate ko. So, shout out sa family ko. Shoutout Kasi sa family niya. financially talaga supported talaga ako. So, kapag, ang layo kasi ng place natin talagang kasulok-sulukan siya ng Caloocan. Mismo. Yung mga ospital na napunta sa akin is nasa QC siya. Layo. Nandun siya sa Circle Beyond. So, isipin mo, parang babiyahihin mo yun 2 oras. Punta pa lang. Pabalik 2 oras. Yung 4 hours na yun, kinain na yung oras mo. So, yung ate ko talaga, supported talaga ako na nagko-condo ko. Okay. Kasi kung hindi talaga, feeling hindi ako nakasurvive. Okay. Na ganito, na napupush through ka mag-training. Hindi talaga. Kasi physically taxing sa ospital, tas uuwi ka ng lanta. Pero regardless, for example, regardless kung may titirahan ka or something, pero the point na yung may drive ka pa rin para mag-training, tas ganun na yung schedule mo.
Ano lang siguro, paano ko ba sasabihin? Competitive lang talaga. It's, May vision talaga ako sa sarili ko. oo. Hot take. Hindi naman sa wala akong pake, pero ito talaga yung vision ko sa sarili ko. Mismo. Ako yung magiging mukha ng U63 ng Pinas. Yan. Kasi men, kailangan mo siyang i-ano eh. Ang tawag doon, kailangan mo siyang i-manifest eh, para mangyari yun eh. Kasi kanya-kanya naman tayo, may sarili-sariling goal tayo. Kumbaga parang magsisettle ka for less. Bakit? Andito ka na eh. Talagang ginagawa ko eh. So, what if I try... Nandiyan ka na eh. Oo, diyan ka na eh. Try mo Oo. na. Wala Mismo. namang magsasabi sa'yo na kung mangarap ka, taasan mo na, wala namang bayad eh. Time will tell lang naman Diba? eh. Kumbaga, ito, ang sports natin, ano to eh, kumbaga patagalan eh. Totoo. Like, Yan din sinasabi Diba? sa akin nila, coach. Patagalan to, Patagalan men. talaga to. kasi men, imagine mo, kare, manonood ka ng meet, magtataka ka, ba't ang lakas nun? Diba? Hindi mo nalaman na yung tao yan, kung bakit siya nakapunta sa kaganyan, 10 taon na nagtitraining yan, oh. Totoo. Diba, gano'n naman lagi, madalas, yung yung normal na tao, nakikita lang lagi yung wins, losses, yung result. Yung resulta, Hindi naman nila nakikita na, araw-araw. alas 12, nagtitraining ka pa. Alauna, nag-accessories ka. Totoo. Imagine mo, hindi nila wala yun. Tsaka lahat ng world champion, kahit si Pacquiao, hindi lang nagising na malakas na siya. Min, putik yan. Lahat ng world champion, lahat ng athlete sa buong mundo, sobrang like, handa Nag-invest nilang, yan. nag-invest sila, nag-sacrifice sila, to Totoo. training, etc. Bago nila maabot yun. Ngayon, ikaw, syempre, alam mo intindi mo na eh. Kumbaga kapag athlete ka kasi, alam mo na hindi agad-agad yun eh. Mm. Tsaka talagang kahit naman parang nandun yung drive mo, Mm. hindi yun palaging nandun. Mismo. Yun nga. As parang lagi nang sinasabi ng iba, pero kasi totoo naman, na hindi talaga motivation dapat ka magkuha. Discipline talaga. Kasi sa mga times na sobrang hirap ka na, isipin mo lang talaga, ba't mo ginagawa yun? Mismo. At sa tingin ko, kung ano yung nagse-separate sa atin as athlete sa mga normal na tao, kaya hindi nila tayo madalas naiintindihan. Kasi yung passion natin sa isang bagay na yun, kung anumang sports yan. Kasi, di ba, ang passion nga is parang doing what you love to do even though may mga like kung ano-anong problema ka, even though nahihirapan ka, nasasaktan ka, etc. Pero ginagawa mo pa rin. Para sa akin yun na yung passion eh. Yun yung matatawag mong passion eh. Kumbaga siguro yun yung nagse-separate sa atin sa iba. Kasi mapansin mo, hindi, may madalas kapag nakakausap kang hindi athlete, nawiwirdohan sa atin eh. Like, ano ginagawa mo? Ganon. Diba? Weirdo talaga tayo. Imagine mo, nagtitimbang ka ng pagkain mo. Doon pa lang eh. Diba? Unusual Totoo. sa kanila yun. Ngayon, hindi nila, alam mo yun, nagigets ko naman din sila na parang hindi nila din kasi napapagdaanan yun. Kumbaga, sabi mo kanina na, kumbaga, alamin mo rin kung ano yung reason mo. Kumbaga, i-audit mo rin yung sarili mo kung yung point ba na kalalagyan mo ngayon na tawag dito, ano ba yung reason mo? Like, trip mo lang ba? O may gusto kang kunin? Tsaka to save your time, if hindi mo talaga gusto, Oh, then man. maybe it's not for you. O, wag yan naman aksaya. Like, kung trip mo lang, Parang save yourself from mental burden tsaka oras Mismo. na waste of time, Mismo. kumbaga. kasi ikaw mismo makakaalam yan. Totoo. Ba, kumbaga, ikaw mismo nakakaalam. Imagine mo, magte-training ka anong oras na may pasok ka pa kinabukasan. Totoo. Diba? Sa mga di nakakaalam, men, nagte-training yan sila ka dito. Paras kayo ni Macho eh. Kayo pa lang, actually, kayong dalawa lang yung nakakaabot ng 12 or 1. Minsan nga 2 eh. Naalala ko, umabot ka 2 dito Umabot eh. ako to. Pero nag-training 2 na AM. ako ng 11. Oo, parang ganun. Parang late ka na nga nag-training. Parang, imagine mo, paano yung nagagawa to? May pasok ka. Kung ibang nilalang pa lang yon, mga adbot na tao, yung mga normal na tao, ba't ko gagawin yan? May gagawin pa ako. Alam mo yun, parang. Actually, siya eh, medyo parang pag naririnig ko rin yung perspective ng tao na paano mo nagagawa. Again, it all boils down to discipline. Kasi pwede ko naman talaga i-skip technically. Oo. Pwede ko naman talaga i-skip. Pagod ako eh. May Oo. excuse ako, totoo naman eh. Oo. Valid naman yung Valid yung pakiramdam reason ko mo. Eh. Pagod ako eh. Oo. It's just, Sa marami kang ibang activity pa. it's just that hindi yun yung path sa vision ko. Mismo. Hindi ako si RC na athlete today. If in-skip ko yung mga maraming araw na pagod ako, Mismo. hindi ako si RC na athlete ngayon. Mismo. Yun yung
Yun nagse-separate sa atin sa ibang tao. Yung drive mo talaga to do your thing, yung passion mo. Kahit hindi naman sports. I mean, Anything. regardless kung anong trip mo eh. Mm. Like, sports man yan, or trabaho man yan, Mm. or pag-aaral man yan. Imagine mo, ba't ba sila nag-aaral? Diba? Gusto silang patunayan, gusto nilang mag-cum laude, etc. Kasi nga, nadidisilbi na yung sarili nila kasi may na-imagine nila kung ano yung finish line. Oo. Yun. So, before ka mapunta dun sa finish line, kailangan mo talaga mag-suffer. Yan lang Totoo. talaga. Tsaka masaya yung weight class ko. Natutuwa talaga ako sa weight class ko. Ang daming malalakas. Alam mo ba? Kaya ayoko magtaas, magbaba. Ang dami naman Sino malalakas. bang tsaka- kawit? Pero ang saya talaga ng ano ko. Kawit class mo ba si Sabi? Hindi. Hindi, 57. Ah, si 57 si Sabi. Sabi. Sino ang kawit class mo na ano? Si Gangkai ko, si Seth. Ang junior right now, si Borromeo. Tsaka si girlfriend ni Andy Rice, U63. Pero di ko alam kung kailan siya okay. babalik. Okay. And Neri. Neri, parang narinig. From... Zest ba siya? Zest ata. Zest ba yun? Basta kay Coach Eddie Torres ata. Okay. Parang narinig ko nga yung pangalan na yun. So, stick ka na dyan. Nabi-visualize mo na ba na parang U63 ka talaga? for now, masaya talaga ako sa weight class na Weight to. class mo. Mm. Tanong lang. Like, nagta-training ka ba over your weight class or same lang? Over my weight class. Pero laging 66 actually. 66 to 67. Ano ka, nag-water cut ka? Anong protocol niya dun usually? Like, nagka-cut ka ba like 4 weeks out or 12 weeks out or nagka-cut ka ng water cut ng 1 week out? Siguro mga 4 to 6 weeks, yun na yung mga talagang very careful ka na sa diet. Tapos, yes, nagwa-water cut ako. Nag-water cut Nung ka. nuts, tsaka nung Luzon, nag-water cut din ako. Pero hindi yung sobrang Hindi malala. Kasi maliit lang eh. Maliit 3 lang. kilo? Parang, Pag wala lang Pag naman pumatong na ako ng 64, din ako mag-water cut. yan. Oo. Yeah. Sa bagay. Anyway, yun. Yun Sobrang- talaga yung nagpo-push sa akin. Mm-mm. Then, fast forward, ayan, sa lahat ng sinakripisyo mo, which is nagbunga, Luzon. 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 Kumbaga, grabe nun. Ang sarap Pero sa ano mo, yun, no? talagang hindi... Nagkakaroon ako ng vision. Mm. Of course, competitive ako eh. Ilan pala kayo naglaro nun? Sa open ata, parang nasa... Hindi ako sure, approximately 10, 9. Basta Tama may nun. ano eh. Sarap For manalo my nun. weight class. For my weight Kasi class. parang, ako kasi nanalo na kasi ako, nag-gold na ako. Sa mga di nakalam, nag-gold ako. Pero ang masama kasi nung kasi, nag-gold ako nun. 3 lang kami. Gets. Tapos, ito malupit doon, 3 kami na bomb out yung isa. Shoutout kay Alvin. Dalawa na lang kami. Tapos ito po malupit, isa pa. Kaya naman ko Oo. Tapos wala kang idea kasi binigay ko na sa kay Kuya Melvin yung, ikaw na bahala. Kung ano yung bibigay mo, bubuhatin ko. Okay. Men, 2 kami. Ang laman ko sa isa, 2.5 kg. Nakakaba yun. Pero wala akong idea. wala kang Di idea? ko nga alam di ko alam na nanalo ako. Nuts to last year? Hindi, sobrang tagal na to. 2000. Bago tayo nagkasabay. 2021 siguro yun. Ay, di ko pa alam. Parang Wala ano pa to akong eh. Wala to. Parang ano lang to, min. Tas ang malupit pa doon, yung meat. Yung meat nun, equip eh. Equip siya, tas ginanap siya sa Decathlon. Decathlon? Decathlon sa may Marikina ba yun? Parang ganun. Basta naalala mo yun? Ay, wala. Ay, nandun ka nun, no? Yung nag-gold ako. Nag-gold ako. Decathlon, Marikina ba yun? No, Marikina yun, no? Oh, ganun. Parang, 2021. After pandemic, right away. After pandemic, ano neto, parang 74 weight class ko neto. Amen. Parang yung point na 3 lang kayo, nabamot yung sila, 2 kayo, ang pangit naman pag second ka. parang nung time na yun, yung gold yan, masaya ka. Pero after nun, puti ka parang imagine ko, parang hindi siya nakakatuwa. Pag competitive ka talaga. Oo. Parang iisipin ng iba na parang pangit naman ang mindset mo. Pero Hindi may ine-expect ka kasi sa sarili mo. mismo. May ine-expect ka sa sarili mo. Parang, sa school, top 1. Ay, top 3. Ilan kayo? 3. Wala ganun. Ayun, feeling ko, yun nga, kung pag competitive ka, parang hindi mo siya matatanggap na ganun. Kasi parang masaya sa pakiramdam na marami kang tinalo. Which is nangyari sa'yo. Pero hindi ko niisip yun na marami akong tinalo.
Doon na yun, yung reality. Para sa akin, ang pag masaya ako na nanalo ako ng gold kapag more than 5 siguro, kaming competitor. Sa'yo man 10. O, tinalo kayo. Hindi, actually- Mahina kayong nilalang. Joke lang. Actually, ang inisip ko lang nakalaban nun, Oo. si Seth lang. Wala Si akong Seth. iniibang tinitignan. Sa ko. open ba Sorry to? sa mga lahat ng U16. Mismo. Di mo naman kasi talaga, Pasensya men. na po. Di- Pero ano lang ako, sa platform, hindi po ako si RC na tropa nyo. Ako si RC na atleta. Mismo, mag-iiba naman tayo pag nasa platform na, kumbaga, As raw as possible ako dito na Oo. talagang that time, si Seth lang talaga tinitignan mismo ko. kasi, men, lalo ng powerlifting number game. Number game siya. Kumbaga, alam mo na, nomination pa lang, alam mo na Mm-mm. kung sinong titing. Di bali na lang kung may Oo. nag Pero ako di ko gawain yun eh. Di mo Di ko magagawa gawain yun. yun. Yeah, kumbaga, makikita mo pa lang, nomination pa lang. Alam mo na kung sinong kalaban mo talaga. Like, alam mo yun, wala nang pakialam doon sa iba. Mm. Para kasi wala naman talaga, yun naman talaga yung reality. Mm. Like, pag mahina, sa powerlifting, pag mahina ka talaga. Pag malakas ka, podium will tell na lang eh. Mm. Kumbaga, alam mo yun. Pero yun, si Seth lang talaga Oo. tinitignan ko nun. Pero yun nga, nasa vision ko talaga, ako yung gold. Mm-mm. Pero again, madaming pwedeng mangyari pwedeng hindi ako makapasok sa weight class. Mismo, Pwedeng mag-re-injury ulit ako. bilog ang plates. Diba? Bilog ang Lalo na pag kalib. Diba? So yun, madaming nangyayari ay naiisip ako. Pero ang isip ko talaga nun, ako talaga yung gold. Mismo. So, ayun, kaya nung competition na yun, medyo talagang confident ako. And, na post deadlift ko agad kasi yung 145, Okay. which was, nagulat ako. Kasi, never ako nag-pick talaga. Tapos sabi ko, ba't parang same pa rin nung the last time? Tapos mas mabigat. Kasi 140 lang ako nung pre-injury. Tapos 145. Tapos, imagine mo, nung, di ba? 33, tas ano yung, ano yung pull for gold ka? Ano yung last pull mo? 100? For Luzon, Di, yung recently lang, 100. 170. Damn, 170, no? Pero medyo hindi ko sure kung ano yung pull for gold doon. Okay. But basically, anong nangyari is, yung squat ko, 1 attempt lang. Yung first ko lang yung pumasok. Which was 122.5. Ang nahit ko sa training, 137. Pero ang body weight ko nun, parang 67, 66. Fail ka dahil sa Depth. depth. Depth ako. Na call ako for depth. Tapos, second. Tas the rest nun, 7 out of 9 ako eh. So, 7. squat lang talaga yung nadali. Bench Tapos, perfect. bench 65, 2.5 PR. Nice. Sa deadlift ako, kinakabahan, pero sobrang excited ako at the same Oo. time. Kasi ang projected nun was NQT lang talaga for Mm-mm. next year. Ang last pull ko talaga nun dapat 165 To qualify. to qualify for next Gets. year. Tapos, tsaka kunin yung records. Mm. Dapat kukunin ko yung national squat eh, pero yun nga Pumalya yung nga sa nangyari. depth. Oo. So, yun talaga. Ang first nun dapat 152.5 ata agad. Hindi, 150.5 lang ata. Mm. Parang ganun. Kasi ibibit ko lang yung college record ko. Mm. Basically. Tapos second. Pero nung during warm-up, kinukulit ko talaga si Coach Joyce. Oo. Na what if i-157 mo yung warm-up ko? Di ba? Ang taas Okay. ng pangarap ko. Okay, Hindi okay. nag-peak, galing sa injury. Ganun yung mindset ko, no? Parang novice. Trust the taper na lang, no? Trust the taper na O, bahala na yan. Sabog-sabog na sila dyan, bahala. Tapos, ayaw talaga ni Coach Okay. Joyce. Tapos, sabi ko, kapag ba pinalipad ko yung anong weight dapat yung papaliparin ko para ibigay mo sa akin. Oo. Tapos, hindi siya nagsasabi. Pero, nung course, nung warm-up, talagang kinukulit ko talaga siya. As in, sumisigaw talaga ako dun. Shoutout sa lahat ng mga nakakitang sumisigaw ako sa warm-up area. Pasensya na po. Pero, talagang nasa isip ko nun, kaya ko 170. Matanong lang. Ikaw ba yung athlete na bala ka na dyan? Parang pinapaubaya mo na yung numbers sa handler mo? / sa coach mo? Or ikaw yung athlete na gusto mong malaman kung nasaan ka na? Depende sa situation eh. Ah, Kasi pag before ng comp, sana may gusto kong malaman para, alam mo Yung yun, game plan. relationship ng ikaw tsaka ng coach I mean, mo. yung mismong sa comp mismo. Sa comp mismo. Like, ikaw ba yung athlete na laser focus ka lang kung ano yung papabuhatin sa'yo, bubuhatin mo lang? Or tinitingnan mo pa yung kalaban mo? Before nung deadlift, ganun ako. Sa deadlift Sa lang deadlift Sa lang. deadlift lang. Like,
tiwala ako na kung ano yung ibibigay sa akin sa deadlift, Mm. ayun yung magpapagold sa akin. Kasi Okay. very competitive nga ako. So, Mismo. ibibigay mo sa akin kung saan ako mananalo. Mismo. Bubuhatin ko yan, ibibigay mo sa akin. Perfect mo ba yung deadlift mo? Oo. Nice. Anyway, ayun. Pero nung Luzon, nagsasabi talaga ako kay coach noon that time. Tapos, ayun, lumipad nun. Last warm-up ko was 142. Mm. Tapos, tinaasan niya lang ng 2.5. So, pinul ko 153 ata. First attempt, Yes. 153, 152.5. 153. So, ano to? Record to? Record ng college lang. College. Okay. College. So, napull ko siya and lumipad siya actually. Oo. Tapos, ang plan ng second attempt, dapat 158 lang. Pero panalo ka na niyan. Hindi pa. Hindi pa. Behind pa ako kay Seth. Mga ilan? Hindi Rough ko estimate. rough estimate Less than 7.5, 10, mga 10. ganun. Okay. Di, Malas din ba deadlift niya? malakas siya, pero I just can pull heavier. Okay. Parang na ano siya, kumbaga may mga yung squat bench niya goods. Oo. Parang ganun. Parang basta 2.5 lang. Dapat talaga ang plan ko sa isip ko. Squat talaga sana, magkaroon ako ng advantage sa kanya. Kasi Oo. grabe yung bench niya. Mismo. Grabe yung bench niya. So, alam mo yun, parang pa-offset. Tapos deadlift, ano na lang, di ba? Ayun na. Ito na yan eh. Kaso yun nga yung nangyayari. So, parang, tawag dito. Last hindi pull talaga ka? sure. Last pull. Last pull ako. Ganun yung, parang ang sarap ng, yung benefit ng malakas ka mag-deadlift. Pero Nasa ano, yung I mean, last pull ako sa ano ko. Pero ang pinaka-last is si Ma'am Jennifer Ocampo. Si U84 plus. Pero for my weight class, last your pull weight ako. class. Oo. Last pull ako. Tapos, nung second ko, parang tie kami ata or over lang ako sa kanya ng konti. Parang ganun. Pero yung pinol ko nun was 163. Yan yung second. Eto na yung college and junior. Second attempt. Oo, second attempt. Parang Tapos, dikit kayo nun. Oo, dikit talaga kami nun. As in talagang dogfight talaga. Oo. Literal dogfight. And ito na, last pull. Last pull na. Hindi ko Nag-change alam. attempt pa kayo? Hindi. Hindi na. Hindi. Actually, nung second attempt, sabi ko, 163. Nung sobrang lumipad. Oo. As in, tinuro ko talaga si Coach Joyce. Like, ibigay mo. Oo. Kasi ayaw niya talagang ibigay. Ayaw niya ibigay yung 170. 168, 169 lang daw. Kasi yun yung projected eh. Parang, Oo. di ba may sheet si Coach Will? Parang yun yung projected. Oo. Ayaw niya talagang ibigay. Oo. Pero sabi ni Coach Will, ibigay mo. Sabi, nung nakwento na, hindi ko alam yung nangyayari. Basta nung pinul ko yung second attempt, tinuro ko talaga siya. Parang, bigay mo. Bigay mo na. Ito na yun. 170. It's either ma-fail Una ko ko eh. na walang regret sa buhay ko or Pero- gawin natin tong moment. Mismo, nandun ka na eh. Kumbaga, Diba? pero, nung bago ka mag-170 na yun, like, behind ka pa ba nun? Or panalo ka na? Hindi ko alam. Hindi mo alam, wala kang clue. Sa mga ganong parang pull for win, Oo. ayokong malaman. Ayaw malaman. Gets. Kasi parang ang gusto kong kinikip sa utak ko, kahit anong place ko, Oo. bubuhatin ko yan. Mismo. Gets. Bubuhatin ko yan. Gets. Anyway, hindi ko alam kung binigay niya or hindi. Oo. Pero nung, yun na, third attempt, binigay niya. Kasi si Coach Will sabi na, go, Go. 170. Again, di ko alam if, ano na ako nun, okay na ako kay Seth nun or hindi. Pero, hindi ko rin alam kung nabuhat niya yung last attempt niya. Kasi parang ang naaalala ko is kapag nabuhat daw ni Seth yung last attempt niya, Tatabla kayo. magwa 170 ako. 170 ka. Oh, Pero gets. pag hindi niya nabuhat, bababaan yung akin. Oo. Parang for gold lang talaga, for pull. Pero parang it turns out, hindi niya na-pull ata yung third. Pero binigay pa rin sa akin yung 170. Tapos, ayun, binigay niya yung 170. Pero pwede yun, no? Like, so for example, like, in order to win, kuwari, imbes na 5 kg nag-jump, kuwari, for example, imbes na 170, like, 167, panalo ka na. Sa mga hindi nakakalam, pwede kang mag-change attempt eh. Like, Pwede. dalawang beses, pwede kang mag-change attempt ng pababa. Di ba? Pero So, parang dapat ata 3 lifters before ka. okay. yun yung So, top. may rules pa rin. Get. So, pag Pwede yung 2 lifters na ang alam di ko na-accept, correct me if I'm wrong. Alam ko ganun. Hindi siya yung dapat. di ko sinabantayan kasi ginawa ko siya kay Stephen eh. Parang Mm. ganun. Parang imbes na 7.5 lang. Inano ko. Pinalitan ko. Pero yun nga, sa mga di nakakaalam, pwede kayo mag-change ng... Kasi minsan kasi, like, kuwari, nandun ka na, sa last pool na kayo. Kumbaga,
kumbaga 5 kg lang dapat pala yung idadagdag mo para Mm. manalo ka, nag-pull ka pa ng 10 kg above. Tapos Oo. na-fail mo pa. Parang, Strategy din siya parang- eh. alamin mo rin yung kung paano i-handle si lifting cast. Totoo. Kasi actually, first time ko gumamit ng lifting cast nung time na yon, parang Nitong inaral ko Luzon? siya. Oo, inaral kasi tatlo yung hinandle ko eh. So, kailangan ko mag-lifting cast. Oo. Lalo na yung isa, parang silver si Jo Marie eh. Oo. So, inaral ko talaga siya. Tapos si Stephen, munti ka na mag-third place. Tapos yung isa, para maayos lang ba? Yung mga attempt selection. So, yun, aralin nyo yung lifting cast sa mga handler dyan. So, continue sa Ayun. So, actually, di ko alam talaga kung binigay niya o hindi. Pero, nagkaroon ako ng talagang tiwala na ibibigay niya. Considering kung paano lumipad mismo. yung second. Which is binigay. Which is binigay. Oo. Tapos, that time, ang iniisip ko lang talaga. Weird. Kasi iniisip ko yung 33 kg din. Sabi ko, nag-training ka, ginawa mo lahat ng rehab, men, galing ka sa 33 kg. Mismo. Imposibleng hindi mo kaya 170. Honestly, kahit na-fail ko yung 170 in training, Oo. parang makulit yung utak ko na parang, parang kaya ko na yung 170. Kahit nang binuhat ko, hindi ko lang Pero kaya. nag-170 ka na before. Oo. prior failed ka mag- twice. Prior ka magka-injury, nakaka-170 ka na. Hindi. Hindi pa. May injury na ako nung December Pero yung last year. 170 na yun, nabuhat mo siya na maayos o na-fail Below ka? knee lang. Below nila. Kasi So, hindi na mo siya- pala, hindi hindi mo talaga. pa siya nabubuhat Hindi talaga. Like, sa Never. powerlifting Tas career hindi mo. pa ako nag-peak, tas galing ako injury. Dang. Yun yung, yun. Last Yun yung kwento nun. Pero talagang buo talaga yung loob ko. Wala yan, bibilis ng eh. Bigay mo sa Bigay akin, mo talaga. bubuhatin ko. Ganon. Di ko alam kung delusional ako or Oo. malalakas lang tiwala ako sa paa ko. Pero, yun talaga yung vision ko sa sarili ko. It's now or never. Kailangan ko i-pull yung 170. Bago mo pinul yun, sinabi na ba sa'yo na champion ka na pag pinul mo yan? Hindi ganun sila, Hindi coach. talaga. Hindi talaga. Tsaka ayoko rin sabihin nila. Mismo. Parang mismo. yun yung naging rule namin sa dalawa Para may, kami. feeling ko pag ganun, may barrier din no? Like for example. Pero Pwede. depende. Pero ata. pwede, oo. Pwede Gets kasi ko yung parang point kakabahan mo. ka. Oo. Lalo pag di ko to na-pull, talo ako parang Gets ko yung point mo. Tsaka okay din kasi parang it gives you an extra Oh, push. Na actually- parang pag na-pull ko to, gold ako. So, Oo. di ba? Hype talaga. Depende siguro kung paano mo siya iti-take. Sa individual. Depende sa individual. Kasi naalala ko, speaking of ganon, si Jurens, yung recent ilang. Oo. Sa mga hindi nakakalam, natalo po si Russell Ori. Bata ako. Wala talaga diba? Pero grabe solid si Jurins. It is what it is. Pero yun nga, parang nakwento niya sa podcast nila na parang sinabi, kasi ganun din siya, wala siyang alam eh. Like, ano na ba nangyari? Hindi nga niya alam na hindi nakuha, hindi na-overturn yung squat ni Russ. Wala siyang hindi niya alam. alam? Hindi niya alam. Ah, okay. Wala siyang alam, like, kung ano lang yung bubuhat, ganun Buhat siyang na. athlete, buhat. And ginawa sa kanya, last attempt niya, gusto mo ba maging world champion? Ganoon siya. Buhatin mo yan. Parang ang, di ba 350 yun? 350. Kaya ganun daw siya confident kasi ang training cap niya 360. Nag-training siya to 360. So sandbag talaga. So parang yun. mentally, Mentally, 350 lang yan eh. Legit. Kaya ko yan. Oo nga. Kaya ganun kabilis yung 350 niya. Grabe yung ginagawa talaga ng Oo. no? Pag naisip mo talagang Mismo. iba yung piniplay niya sa parang Mismo. na carry over physically. Parang ganun. Actually, sa mga, kuwari, sa normal, akala puro physical lang to. Pero para sa akin, parang ang taas ng percentage ng mental. Nag-agree ka ba nun? Oo. Na parang, Oo. kahit nandun yung strength mo, pero fucked up yung mental mo, like may problema ka, etc., hindi Hindi. matutuloy talaga Hindi eh. talaga. Like Medyo fucked up yung training mo. masyadong grabe yung ginagamba ng Oo. role ng mentally Mm-mm. sa kung anong gagawin mo. Tsaka, ayun nga, medyo, like kunwari, may isang lifter na sa babae na hindi nag-warm up ng squat. Shout out Mel. Parang Hindi di siya nag-warm nag-warm up squat. Like, akala niya parang next flight pa siya. Tapos turns out, this flight na siya. Tapos parang ang binuhat niya was 140. Wait lang, hindi siya nag-warm up, agad siya? 140 agad siya? Hindi siya skip na lang? Wala. Wala siya ginawa. Nabuhat niya? Oo. Damn! May shoutout sa'yo, sino man, hindi ka nag-warm up. Angas mo lang. Angas talaga. Flex. Angas na. Pero ano yun, sayang yun kasi hindi siya nakapag-record. Parang dapat Pero ano mag-record yun, siya. kumbaga, para sa akin, sa mga ganun, Hmm. ano siya, kumbaga, Yun yung point mo kanina na dapat may lifting cast. liable, feeling ko, liable kayo doon sa team nyo. Kasi di kayo Hindi aware. ko siya teammate actually. I mean, yung team nila, Ah. I mean, kumbaga, liable kayo kung sino man kayo. Mm. Kumbaga, hindi, wala. Nasa inyo yung sisi niyan. Kasi hindi kayo aware eh.
kumbaga ganun yung mangyayari dun. If ever man like, Pero, shoutout sa'yo kung sa'yo sinabi. Grabe yun. Pero yun, grabe talaga yung mental, dun. Kasi parang alam ko, nabuhat niya na kasi sa training. So, Mismo. siguro yun yung naisip niya na parang, bot ko na to sa training eh. Sa bagay, Ben, hindi mo na kailangan ng warm up nung time na yun eh. Ang warm na yung likod eh. Well, anyways, wala. It is what it is. Kumbaga, yun nga yung napag-usapan namin ni Adrian na, kumbaga, yun nga, saan nga tayo yung Mental drive. Sa mental drive na topic Ayun, tayo. yun na mental. Kumbaga, yun nga, itong sports natin is sobrang mental yan. Pag hindi maayos yung utak mo, parang, mahirap siya, technically. Pero, ayun, yung after nung nag-gold ka na, ano pakiramdam nun, men? 3 golds eh. Yun talaga yung feeling ko surreal talaga. Surreal Lalo talaga. yung 170 na deadlift. Kasi sobrang tagal ko siyang pinupursue. Tapos sobrang daming nangyari, internship, Oo. na-injury ako, nag-silver Like, pag ganon ka, yung daan mo, hindi straight oo, eh. hindi straight eh. Parang hindi naman siya, parang lahat naman ng storya ng ganun. Pero sobrang saya ko lang talaga sa pool na yun. Kasi family ko nandun, mga coach okay. ko, sobrang tuwan-tuwa yung coach ko. Pati yung, grabe yung support ng crowd. As in, Oo. grabe yung crowd ng PL talaga in general. Gusto Gusto ko ko lang congrats or parang ano ba yung term? Basta grabe yung community Oo. ng PL kahit di kanya kilala. Di, men. Diba? Kahit Parang, kakalaban mo eh. up! Sigawan mo Hindi, ng kahit up. kalaban mo, legit, men. Diba? Ikalaban mo, nag-up ka talaga. Oo. Tapos parang sobrang saya lang talaga nung moment na yun na finally. Actually, nag-stick nga siya. Parang nag-stick siyang konti dito. Tapos naisip ko yung December na pinaka-pool ko. Na what if ganun pa din. Pero inisip ko, galing ka sa 33 kg. Nung last pool mo na 170 yon, to. like, for example hindi mo nabulot yon, like, matatalo ka ba? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo alam. Hindi ko talaga alam. Gets. Kasi hindi ko alam kung ano yung total ni Seth. Kasi kung nag-fail siya, so possible ahead ka. Pero parang nag-pull ata siya for gold din. Pero di ko so, alam kung nabuhat niya o na-fail. Anyway, di ko talaga alam kung ano yung gets. course. Kasi talagang naka-headphones ako. Tapos sabi Mismo. ko na lang sa teammate ko na tanggalin mo na lang yung Mismo. headphones ko pag tinawag na ako. Parang ganun lang yung mentally ko. Pero nung nasa platform na talaga ako, so kung makikita niyo yung video ko, nagmamurmur ako ng mga words. Yung murmur ko na words, be the last to pull. So, lahat Kailangan ng, nasa in the zone ka. talagang be the last to pull. Nanggaling ka sa 33 kg. Mismo. So, lahat ng ginawa mo, Sarap to, no? lahat yon dahil sa moment. na yun. Sacrifices, Yun. like puyat, Talaga. injury. Oo. Tsaka talaga, grabe, iniiyakan ko talaga yun lagi sa CR. Kasi, parang, wala, sakit eh. 33 kg lang yung deadlift ko eh. Mismo. Tapos parang, doon lang, parang medyo average lang yung squat ko tsaka bench. Lalo yung bench, sobrang baba. I mean, if i-compare mo lahat ng lifts ko, sa deadlift talaga ako yung parang... Yung alas mo yung alas ko talaga. Tsaka strategic talaga pag deadlift specialist Sobrang ka Pwede mong i-manipulate talaga Mismo. lahat eh. Maraming nananalo pag Diba? deadlift Pag deadlift specialist, Jurins. sobrang, Diba? So, So, U66, si first yung natin, yung Thailand, representative natin ng from SEA. Oo. Oh, 'di ba? So, parang yun talaga yung nag-push sa akin na whatever na 170 to, failed sa training, never ako nag-peak, galing ako sa injury. Pero naniniwala kung kaya ko talaga. Mismo. And so, I pulled 170 to snatch the college and national record. Free for gold U63. for me. Sarap to, no? Tatlo gold mo, no? Sarap ng tulog mo talaga nun, Pero men. ang saya talaga nun. Kasi, wala. Ayun, ang saya talaga eh. Yung vision mo, nag-come into reality. Lahat Mismo. ng pawis, pagod, puyat. Mismo. Pero again, at the end, kaya mo nagawa yun kasi kung di dahil sa sakripisyo na ginawa mo, training, etc., which is yung mga hindi nakita ng mga tao. Like, lagi nilang nakikita mismo. Yung lagi nilang nakikita, yung resulta na lang. Hindi nilang nakikita yung mga time na bad day ka. Like, di ka makapag-training na maayos. Alas 2, nandito pa ako. Alas 2, nag-training ka pa. Nag-accessories ka pa. Accessories. Pero yun nga, bago natin ito tapusin, men. Since, kasi maraming ngayon, lalo na ngayon, maraming upcoming lifters na mga bata. Okay. As college student,
na nag-3 golds, junior, college, and open, anong masasabi mo sa kanila na sa mga upcoming na powerlifter, any like advice or anything na masasabi mo sa kanila being a powerlifter? If ever man na i-juggle nyo talaga, ano ba to? Powerlifting talaga or sports in general? Like powerlifting. Powerlifting. Hindi, If i-juggle nyo talaga yung kunwari college or kung saan man kayong school, I would advise na always balance all your circles in life. Kasi hindi lang kayo athlete, hindi lang kayo student. May buhay din kayong sarili. Okay, so magfo-fall, it will come a time na mag-fall yung isang circle sa inyo kapag hindi nyo na-balance yung iba. Kasi, dati, athlete student ako eh. Training muna bago aral. Ayun. So, minsan kailangan nyo rin ng balance. Balance talaga sa lahat ng buhay. And sometimes, talagang yung rest from PL kung kahit competitive kayo. Ako I would always say na sobrang competitive ako. Nade-drain din naman ako sa sports na to. Mismo. Like part siya talaga ng sports na to, made-drain ka talaga. Parang wag niyong iisipin lagi na kapag nag-take kayo ng rest is masisira yung equilibrium or yung peak na binubuo nyo. Sometimes, yun pa yung kailangan nyo Mismo. to go further sa So, always try to balance your life. Yun yung medyo hindi ko nagawa before nung magsa-start pa lang ako. Na may buhay din kayo outside PL. Mismo. May buhay din kayo outside school. So, go out with your friends, go out with your family. Have time for yourself. Yun. Mismo. And of course, last, believe ito yung last question. What is your short-term goal sa pagiging powerlifter? Short-term goal right now is Asians. Asians. Pero I don't... Qualified ka na ba? Oo, qualified ako for Asians. So, kung mangyari yung Asians, kailan to? Ayun, possible. Nag-open yung IPF December 1 to 10. Yun yung problema kasi ang boards namin ay 6 to 7. Damn! So, Parang So, hindi ko alam if So, medyo malabo pa. iniisip ko pa. Yun yung stand ko ngayon. Iniisip ko pa if number 1, kaya ko ba? Hindi, number 1, feasible ba? Oo. And number 2, kaya ko ba? Kasi kung feasible, feeling ko kakayanin ko eh. Paano kung Mismo. hindi? Kung kaya ko, paano kung hindi nga feasible? Iwi-weigh mo rin So, talaga. iisipin ko pa. Pero yun yung Tagal-tagal pa short-term goal ko right now. Pero kung hindi Usog mo na yung boards. hindi. Gusto ko talaga December. Sayang oras eh. Pwede ba yun? Pwede ba yun? May kasi dalawang time, December tsaka July ata o June. Yun yung namin, boards time. Pwede ba siyang Like, hindi ka mag-take? Okay lang. Kahit di ako mag-take this December. Next year na lang ako mag-take. Matagal pa. Pero yun nga kasi yung yung oras sayang. Mismo sayang. Pero yun, if hindi, anyway, ayoko magsalita kasi hindi ko pa nasasabi sa coach ko. Ang pangit naman na dito pa nalaman ng coach ko. Mismo. Pero ang stand ko ngayon, inisip ko pa talaga. Kasi yun yung... Pero yun yung parang short term like yung Asian. Since qualified ka na. Since qualified ako. And qualified ka na for next year's nationals. Yes, for open. For open. Open Okay. na ako next year. Then, how about your long-term goal sa powerlifting? Di ko alam kung mapapanood to ng mga kalaban ko. Pero regardless, Kayo. doesn't matter. Pero si RC ang nasa U63. Yan lang. Yari kayo. Mag-ensayo na kayo dyan, men. Always be the last to pull. Yan. I am the last to pull. Grabe. Yun lang. Ang long. Naalala ko ang pa long naman term yun ko. kasi yung time na nagse-celebrate ka na kayo doon kasi from 1 kayo eh. Nasa kabila kasi ako doon. May inahandle akong isa kayo. Hindi gusto ko pumunta Oo, doon. kasi yung gitna yun na unang matapos eh. Hindi ako makapunta doon. Parang narinig ko na lang mo kung sino nagsabi sa akin nun, si Alfred din ata. Si Laika nakaano, ganun. Kasi alam ko, kaya ako nalalaman, naririnig ko sa microphone. Nagkakas ata si For Ashley. national record, mga ganun. Tapos like Arsenal, ang daming, parang 3 yung narinig kong like Arsenal national record. Parang ganun. Dang.
Sobrang nakaka-proud din kasi madalas kitang kasama mag-training. Alam mo yun. Pero solid man. Congratulations. And, ayun. Ayun. Congratulations. And thank you. Thank you Na- din. Kasi lapit nito sa bahay eh. Sobra. May kung alam mo, may cheat code to eh. Lapit ng, ano din eh, Either nasa RPE. ospital ako, Gymzilla, or sa bahay ako Mismo. dito. At So, yun okay lang. din. At meron ka bang gustong sabihin sa pamilya, coach, etc.? Anything na pasalamatan? Wala naman, alam naman ng pamilya ko yun. Pero, ayan, sa lahat ng mga nakakita ng, siguro in general, not for me. Oo. Siguro, paano ko ba sasabihin? Parang, wait lang, may hang time. Iniisip ko kung paano ko sabihin. Take your time. Take your time, man. Marami tayong oras. Pero, siguro, paano ko ba sasabihin ng okay? Walang filter. Kahit may masaktan ka, wala. Go lang. Di naman masaktan. Iniisip ko lang yung message. Parang in general lang na, parang siguro last message sa aking coaches and everyone na nakakita ng progress ko. Kasi mostly na pag-usapan dito is really road Oo, man. ko. Kumbaga sa yung storya eh. storya ko talaga. Papunta doon, no? So, sobrang thankful talaga sa lahat ng nangumusta, sumabay sa journey ko until nung nakuha ko na yung isa sa mga goal ko sa PL. And especially kila coach kasi tsaka kila Kuya Jer. My family sobra kasi dito feasible. Kasi ang powerlifting ay sobrang magastos na sports. Amen. Grabe. Potek Diba? yan. Luxury to, men. Luxury talaga. Legit. Pag belt mo pa lang, magkano na? 17,000. Alam mo ba, kinalculate, diba? speaking of luxury, dati, bumili ako ng isang set ng SBT. Umabot ako ng, sabihin natin, 30 to 35. May notorious na ako nun. Gets mo? Parang all-in na. Ngayon, wala ka pang Avansus. Oo. Pero papalo na siya ng 40 to 45. Diba? Kinalculate ko nga yung lahat ng gears ko sa powerlifting. Umabot ako ng 80,000. Mismo. Diba? Imagine mo. Grabe. Don't get us wrong, ha? Pwede pa rin naman kayo mag-powerlifting. There's Like, local na pwede. meron kaming tropa, which is yung athlete ko, si Cholo. Like, as in, wala talaga siyang any equipment, pero nakakapag-training siya. Pero the point is, kapag nandito ka na sa powerlifting talaga, pag nandun ka na sa loob, malalim ka na sa powerlifting, men, talagang mapupunta ka talaga sa point na hindi ka gumastos. Like, Totoo. kailangan mo talaga. For example, may equipment na hindi pwede. Gym access pa lang magpera Yun pa lang, men, Pagkain mo na agad. Gym access. Yung pa, regardless sa equipment, gym access, pagkain mo, Magko-compete ka, magbabayad ka. pamasahe mo, Pamasahe mo. gasolina mo kung meron kang So, sariling sasakyan, parang magastos talaga magastos siya. talaga. Pero again, yung bulk talaga ng gastos mo is nasa equipment, honestly. mismo. Yung bulk ng mo. So if Mismo. you'll try powerlifting, talagang alamin mo if financially capable ka para alam Mismo. mo din. Kung Pero hindi namin sinasabi to para maging hindrance to sa inyo, para hindi pumasok. Ito yung reality. Yun lang. Yun lang yung Honestly. reality. Oo, Kumbaga, yun lang yung reality. expect mo na ganito ako mag-end up. Like, syempre, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung bagay na yun. Sa Like, iba, sa lahat naman ng sports, gagastos ka kahit mag-bodybuilding ka, di ba? Actually, Kakain ka, may body- may shorts din na, may attire din ata doon. mismo. May registration fee din naman sila. Lahat- It's just that grabe yung powerlifting. Di, Kasi man- kailangan mo talaga ng belt. Kailangan mo. Tapos may mga required sa atin, di ba? Hindi ka like, kunwari, yung high socks, o di ba? Di ka pwede Shopee. yung mga nabibili ng may SBD sa Shopee, di ba yung belt, yung tigti 3K, kulit nun eh. Natry niya na? Bumili na Meron kayo? din si naalala mo si Jerome, yung laging kasama ni Job Oo. dito. Bumili siya na parang yung buckle niya, mukhang SBD. Pero mararamdaman mo pag dinawakan mo yung Hindi leather, yan, hindi talaga. Hindi talaga. Iba- Pero iba- magkano yun? 3K lang ata, 4K. Pero sa Pang ano training ba? siguro Worth it ba? Oo. Para sa 3K? Oo! Legit? Mas maganda pa sa one mo rep. Ay! Di, walang cut to. Di, totoo naman. Like, yung prong niya kasi, yung lever niya.
Bet tayo bet yung pinag-usapan So, natin. mag-CR muna. Hindi, continue to, men. Walang filter to. Hindi, totoo. Doon tayo sa totoo, pre. Totoo naman talaga. Honest review tayo. Doon tayo sa Okay. totoo. Although, support local, pero nandun pa rin tayo sa hindi pa rin natin mabibitawan yung realidad ng buhay. Pero anyways, yun nga. Okay siya pang training. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, binili mo yun, hindi naman siya approved. So, hindi mo rin magagamit. Parang, Pero yun lang, kumbaga, Yun. Kung mag-invest ka, talagang ano yun muna. O, 'di ba kung gagastos ka? Kasi isipin mo, if bibili ka ng, let's say, 7,000 versus, di ako nag-name ng brand I'm Oo. just, ano to, like parang ration na, oo. ito quality na mahal, ito, okay din naman, pero mas mura. Pero in terms of, kung tatagal, yung quality yung ano na yun. Kumbaga yun buy nice or buy twice. Ano bang pipiliin mo doon? Diba? Pwede ka nga Ayun. mag-buy thrice kung nasira talaga ulit. Oo. Katulad ng... Joke lang. Ayun. yung disposable knee sleeves. Disposable knee sleeves. Legit ba? May ganun. Disposable ni. Di, Ano yung may- mask? Di kasi ilang gamit pa lang, nasira na di ba? Parang sama naman. Never ko kasi parang once lang yung strong stuff. Tapos lahat na ng Hindi pa ako gamit ko. nakatry ng strong stuff. Lahat ng gamit One ko more rep pa SBD lang. na. Kasi ang una kong bet, one more rep Which is, nandyan pa rin hanggang ngayon Mm. Pero yun nga, kumbaga, ganun talaga yung sports na to Kumbaga, mismo. Pero, again, hindi namin sinasabi to para mapigilan kayo mag-enter. Hindi hate speech. Hindi to. Kasi In general lang na parang talaga, mag-invest talaga kayo sa mismo. quality na Mismo. Ba't nga tayo napunta doon? Doon sa gastos. Oo, yun, sa gastos. Ayun. Yung may sinasabi. Yun Oo. lang. Na thankful ako sa family ko kasi supported talaga ako financially. Mahirap talaga mag-thrive sa sports na to na grabe talaga yung gastos. Mismo. Ayun lang. Thankful sa lahat ng nakakita ng journey ko until nung makuha ko yung isa sa mga goal ko. And I'm looking forward sa lahat ng future competitions ko. Mismo. And sa lahat ng U63, I'm all excited para labanan kayo. I'm Yari here. kayo. May balakid, men. 3 golds to, men. Yun So, lang. wala na. Okay na. Men, maraming salamat sa oras. May pasok ka pa ba bukas? Wala. Wala, buti na Wala. lang. Kaya pala pinili mo tong Friday. Kasi kung hindi ngayon, baka sa July pa. Mismo. Men, maraming salamat sa lahat. And hope na sa mga nanood is at least man lang matutunan nyo ba? I mean, may mapulot kayong aral na since siyempre makaka-relate kayo sa... Ako, di kasi ako makarelate kasi nag-start akong mag-powerlifting. Nagtatrabaho na ako So parang at least man lang... Kasi ang dami talaga mga bata ngayon which is nakakatuwa. Ibig sabihin kasi nag-grow yung sports. Nag-grow yung Nakikilala sports siya. mismo at saka papag-graduate na tayo dun sa time Nakikilala na siya. na huwag ka magbuhat, di ka lalaki. Mm-mm. Alam mo yun? So, nag-ano na. Nag-i-improve oo. na, nakikita mo na improve. At saka maraming mga shoutout din sa mga magulang na supportive sa Totoo. mga kasi marami Sa akong mga nakikita anak nila. na mga student, sa mga estudyante na powerlifter, sobrang supportive ng magulang nila. Shoutout sa inyo, men. And sana magtuloy-tuloy pa ang pag-grow ng sports natin. And yun, maraming salamat. And before we end this podcast, again, maraming salamat sa L1 Philippines, Power Dragon Philippines, and ito pala, may short akong Momentus to, no? Shoutout, Momentus, and lahat. And again, code RPE05 for 5% discount sa L1 Philippines. Again, pre-order pa rin. RPE shirt, comp shirt, oversized shirt. Mag-message lang kayo. And, ayun, maraming salamat sa panonood. I really appreciate sa mga feedbacks and comment down below kung sinong gusto nyong next. Yun lang. Oo nga, no? Oo nga. Pwede. Shoutout, men, kay Kuya Bal. Shoutout kay Balson, men. Solid yan, men. Solid. Saka si Joel, men, no? Sarap na ng kwentuhan, no? Puro atarantaduhan. Shoutout sa iyo, men. Maraming salamat sa oras. Let's go!